Na anong dasal, nakita nung pamangkin, Father, nagka-crack yung crucifix. Grabe. Nagka-crack. Mm. Sabi ko, baka naman dati na yan. Yeah. Siyempre dapat yung skeptic ka, no? Ganyan. Baka meron na yan dati, sabi ko. Father, sa amin to, wala pa po. Wala yan. Sige, tuloy ang dasal, sabi ko. Tuloy ang dasal kami, no? Tinawag ko si Mama Mary. Mama Mary, please help us. Sabi ko ganyan, tulungan na po ninyo kami. Nahihirapan na po kami rito. Kneel down, sabi ko sa kanila. Lumuhod kami and we sang the Salve Regina. Wow. Yung crack, kita ko talaga lumalaki. Father, ayan no, sabi nung pamangkin, nung victim. Di ba kanina, guhit lang yan? Tignan mo ngayon, Father, humaba na yung crack, paakyat pa. Oo nga no, sabi ko. Tapos, na-discern nung pamangkin doon sa kwarto ng kanyang tiyahin, yung mga occult objects. Father, feeling ko dito meron tinago si tita, hinukay. Merong image ng dragon, merong image ng bungo, Wow. merong bato na occult stone. Naglabasan. Imagine nangyari yon nung part na nagdasal ako kay Mama Mary ha. Tapos po, nung matapos ko yung dasal, no, to cut the long story short, nung matapos po yung dasal, yung krus po ay baling-balina. Talagang parang ginano, no? Parang sinira. Siguro pwede nating i-show sa mga viewers natin. Ito po mga kaibigan, tignan nyo po yung crucifix. Pakikita ko po sa inyo. Ito po yung actual. Ngayon, tahimik lang. Sabi ko, natandaan ko yung turo ng professor ko. Naku, pag tahimik, malakas yung kaharap mo. Parang hindi natatakot sa ginagawa mo, no? Kung lower lang yan, hihiyaw yan, sisigaw yan, masasaktan yan. Kaya tinanong ko, what is your name? In Latin, no? Tell me your name. In nomine Jesu dicas mihi nomen tuum. Binubulong, hindi sa akin. Ang nakakarinig yung pamangkin niya na nasa likod. Father, may sinasabi. Ano, sabi ko? Ito yung pangalan. Kumuha ng papel. Sinulat. No? Should I tell the name here? Sure. Biizul. Biizul. And then we search it. Walang Biizul na demonyo sa hell. Sige pa, ulitin pa yung prayer. Inulit ko na naman yung prayer, no? Talagang nakakapagod pero okay lang. Biizul pa rin yung lumalabas. I-stop muna namin. Ano ang pinakamalapit na pangalan dito sa lumalabas na pangalan? Biizul. Search namin. Wala talaga. Beelzebul. Nahunang ilabot ako. Grabe. Oo, higher demon. No? At makikita mo sa Bible. So, I'll not mention the name or the denomination. But the girl, yung babae, ay ang tatay niya ay isang pare na hindi Catholic priest. Not Roman Catholic. So, the father was there. Na-witness niya yung exorcism na ginawa ko. And then, umiiyak siya. Sabi niya sa akin, Father, bakit ako, 2 araw ko na siyang ine-exorcise, pangatlo na to, hindi umaalis yung demonyo. Pinagtatawanan lang ako. Tumawag pa ako ng isang pari na non-Catholic din, no? 2 na kami, pinagtulungan namin yung anak ko, pinagtatawanan lang kami ng demonyo. Sabi wala kaming authority sa kanya. That's the time when I experienced retaliation, great retaliation. Malakas na retaliation talaga. Ito yung after performing that exorcism session, natutulog po ako sa kwarto ko sa bahay namin. Umuwi ako sa bahay namin. And then, masarap yung tulog ko. Parang nanaginip daw ako na nakaamoy ako ng ihi ng rabbit. Ang sakit sa ilong, ang hapdi, sobrang bagsik. Dumaan sa ilong ko, ihi ng rabbit. Sabi ko, naku, baka nandun ako sa farm namin. Yung tatay ko kasi meron siyang farm. Pagdilat ng mata ko, wala ako sa farm. Nandito ako sa bahay. Tapos, yung blinds ko, yung sa bintana, tumutunog, kumakatok, tok, ganun. Yung tignan ko gumagalaw. Di ko pinansin, pero meron ng parang kilabot na nararamdaman. Parang may nakabantay sa'yo, nakamatsag, parang may nakadagan, something like that. Tinignan ko yung relo, itong cellphone, binuksan ko. Oh my gosh, 2:45 a.m. About to 3 o'clock. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them with the fire of your love. Send forth your Holy Spirit and they shall be created and you shall renew the face of the earth. Let us pray, O God, by the light of your Holy Spirit, you instructed the hearts of your faithful. Grant us the same Holy Spirit to be truly wise,
and ever rejoice in your consolation. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. Lord, we ask you to bless and sanctify this place. Bless our gadgets. Yes, Lord. Protect us from demonic attacks, from demonic harassments, from Yes, Lord. demonic retaliation. Bless Brother Adrian. Bless our catechism program. Yes, Lord. Our mission to preach your good news to the people through this social media. Yes, We Lord. ask you to bless our work. We ask you to protect us from all evil spirits. Bless and sanctify this place. Do not let these evil spirits disturb us or destroy us. Yes, Lord. Cover us, Lord Jesus Christ, with your most precious blood. Mama Mary, we ask you to cover us with your most powerful mantle of love and protection. Saint Joseph and all your holy saints and angels of God in heaven, pray for us. We pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Spirit. Ganun ginagawa namin ni Amen. Brother Paulo. Bago kami mag-recording, kasi nung una, maraming mga distractions, bro. Attacks. Attacks, lalo na preaching yung ano natin, yung Just kaya nilang kaya nila na they can interfere. Sisirain yung mga gadgets mo, kaya pinagdasal ko yung gadgets natin. Amen. Yung plays, etc. para hindi makapasok. Kaya pag meron ako prayer protection of technology. Meron din ako bigyan kita. Meron ka na? Sana sa Sige. Kasi ako first hand na experience ko yun. Oo. Yung re-record ka tapos biglang sira. Sira yung Oo, okay, pakita kaya ko walang audio, makukuha. may crackling. So, welcome po, Father Ervin Reyes Garcia, OP. Ayan, Among Raven sa ating program Storyang Katoliko, Father. So, what an honor. Salamat, Padre. Thank you po, Brother Adrian, sa pagkakataong na-interview mo ako sa araw na ito. Salamat po. Thank you, Father. At isa kang exorcist and diocesan priest sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yes po. Padre. Opo. And you're a OP. Yeah, I am not a religious friar, but I am a member of the priestly fraternities of Saint Dominic. So I Yes. belong to the Dominican family. Even though I am a 100% diocesan priest, I'm also a member of the Dominican family. Yeah. Yun nga, kanina yung habang nag-usap kami ni Brother Paulo, sabi ko, napapanood ko na kayo ni Father, and you know the truth, know the truth, no? Know the faith. Know the faith. Yeah, know the faith. Know the faith. Sabi ko, napapanood ko kayo sa mga katikisim nyo. Natutuwa ako kasi, di ba, pag may nakikita ako na we're team dito na yung force natin na lumalaban sa mga false lies, deception na kailangan natin ngayon, especially sa internet world, Father. Pag-usapan din natin yan, yung mga about sa mga online courses na mga na-encounter mo, Father. I'm sure marami sa ating mga viewers na very familiar sa iyo because lumabas ka na din sa The Possessed. Sir John Arcilia. Sir John Arcilia sa mga pilot episode. Yes. Last October 2025. Yeah, saan ginawa yung shooting niyan, Father? Sa San Beda po. San Beda? Opo. Pero ang ABS-CBN po ang nag-host. Yeah. Anong reaction mo nung kinota ka nila? And Nagulat ako kasi biglang may nag-chat sa akin sa Messenger. Si Brother Jaime. Stop siya sa ABS-CBN. Tapos sabi niya, Father, we're looking for an exorcist priest. Sabi niya niyan, naku, bakit ako? Sabi ko, ang dami naman dyan. So, pinaghalong excitement po at kaba kasi excited kasi dahil mapapanood ako. Ganon. Pero kaba, in a sense na sasabihin mo yung totoo sa social media. Right. Kung ano yung mga ginagawang pandilin lang ng demonyo sa tao. Yes. Kwento rin ni Paulo na kababata kayo. Yes po, sa magkababata kami. Pampanga. Magkababayan pa. Very strict ka daw Father. Pag sa Kristan kailan talaga Pagdating sa misa kasi talagang dapat perfect So paano ka ba lumaki nun, Father? Well, pinalaki ako ng magulang ko pero yung lola ko yung nagsasama sa akin lagi sa simbahan. Okay. Kaya naging... Typical yan Yeah, religious ako. Kasi both lolas, mother side and father side, paternal and maternal grandmother, pag madasalin yan mahilig magpunta ng simbahan. So, dahil unang apo ako, kaya lagi akong sinasama. Hanggang sa lumaki ako sa simbahan, nagsakristan ako. Tapos, pumasok ako sa seminaryo. Dito sa seminaryo kung saan tayo nagte-taping ngayon sa UST Central Seminary, dito ko natutunan yung disiplina sa lahat ng aspeto ng buhay.
paano ba yung naging story mo? Ba't ka pumasok sa seminary? 3 years old pa lang ako noon eh. Yung lola ko, yung maternal grandmother ko, ay may mga kaibigang pari sa aming parokya dahil nagsaserve siya sa simbahan as lector commentator and member siya ng Children of Mary Immaculate. Yeah. Ngayon, kapag tuwing sasapit yung birthday niya ay nag-i-invite siya ng mga priest na i-bless yung bahay namin at magkaroon ng parang misa, no, in honor of our Christ the King. So nakita ko nung 3-year-old ako na yung parish priest namin binibless yung mga tao. Sabi ko, ang ganda nun, ang ganda ng ginagawa. Parang binabasa yung mga tao. Gusto ko rin maging ganon. Sabi ko. So what I did after the mass, nung kumakain na yung mga tao, kinuha ko yung holy water ni Father tsaka ko binasa yung mga tao. Hindi sila nagalit sa akin. Actually, natuwa sila. Oh, itong batang to, magpapari to. Sabi nilang ganyan. Tumanim sa isip ko yon, tumatak sa isip ko. Imagine, 3 taon gulang pa lang ako noon. Hanggang lumalaki ako, yun yung lagi sinasabi sa akin, magpapari tong bata na to. Lumaki ako sa simbahan, nainlove ako sa Panginoon, pasok ako na seminaryo. Pero nagka-girlfriend ka ba dati? Nung high school po. Wala namang story na kailangan maghiwalay dahil papasok ka na. Isa sa mga questions niya, pero syempre mas nananaig po yung tawag ni Lord yung tawag ng simbahan. Kaya di ba ng mga retreat, may kinausap ka mga... Actually, yes. Opo. Mga pare. Discernment, prayer, discernment. May mga priest ako na kinakausap noon, spiritual director, meron na rin ako noon, confessor. Ayan, nakatulong po sila ng malaki kasi kahit wala pa ako sa seminaryo, parang nahubog na ako dun sa pag-guide nila sa akin. Parang ganito yung buhay na pinapasok mo, ready ka ba? Kaya mo ba? Kakayanin. Kasi kahit mahirap yung isang bagay, Tama. kung taos sa puso natin at kung may pag-ibig sa puso natin, kahit gaano kahirap yan, handa tayo magsakripisyo para sa bagay na yun. Kahit mahirap yan, masaya ka eh. Kasi alam mong para sa Diyos, para sa ikabubuti. Bakit sa UST? Kasi dito ako dinala ni Lord. Or may dito ako ka ba kay na-bless. St. Dominic? Nung una, wala actually eh. Kasi nung una ay talagang wala akong idea. Naririnig ko lang yung UST. Mga priest kami sa Pampanga na graduate dito sa UST. So ngayon, why not try UST? Sabi ng chaplain namin sa school noon. Meron kaming school chaplain. Subukan mo sa UST. Ako gusto kong pumasok doon pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Subukan mo mag-apply doon. Sinabi ko kay Archbishop Aniceto, yung aming Archbishop Emeritus, Archbishop, papayagan po ba ninyo ako? Sige, sabi niya, mag-exam ka. Nag-exam ako, pumasa ako, 1 take, na-bless ako para bang nakuha ko yung exam. Hanggang naging dire-diretso na. Hanggang sa nakapagtapos ako ng philosophy, tapos nag-regency ako ng 1 taon, tapos nagtuloy ako sa theology. I graduated here. Tapos I was ordained 2017 as a deacon. And then nung na-ordain ako na deacon, bumalik ako rito for further studies. I took up 2 courses at the same time. Licentiate in Philosophy, which is an ecclesiastical degree, and Master of Arts major in Philosophy, which is a civil degree. And then I was ordained priest in 2018, April 2018, and then continuous pa rin yung studies hanggang nagkaroon ng pandemic. I graduated from my 2 courses in 2023, May 2023. And then afterwards, sayang naman, nagpaalam ulit ako kay Bishop, kay Archbishop, si Bishop Dong na yon. Pwede bang ituloy po yung doctorate kasi 12 units na lang yung kulang. Sabi ko para sayang naman po Bishop. Pinayagan ako ni Bishop. Actually, sinusuportahan ako financially yung nagbabayad ng tuition fee. No? Pero dito sa seminary, free ako. Wala akong binabayaran na board and lodging kasi isa ako sa mga diocesan formators. Wow. So libre lahat dito. Ongoing pala yung PhD. Ongoing po. Oo. Nice. Yun. So si Bishop yung archdiocese po yung nagpapaaral. Wow. Ayun. So hanggang ngayon, hanggang kasalukuyan. Yun po yung story ko. Father, di ba na-ordain ka ng 2018? Yes po. Tapos, after 1 month, tinalaga kang exorcist priest. Opo. Bakit? Ba't Actually, abilis? May hilig ka ba talaga sa mga ganyan? Ganito pong kwento niyan. Professor ko si Father Winston Cabading OP. Yeah. I think nagkaroon na kayo ng interview sa kanya, no? Yeah. I remember nung seminaryan ako, 3 beses po na sinama niya ako sa mga sessions. I was in theology at that time dito sa Central Seminary. So merong mga cases of exorcism. Sinama ako ni Father. And then meron din kaming subject dito sa seminaryo na creation and anthropology, kung saan pinag-aaralan namin yung creation story, kasama na dun yung angels and demons. So parang nagkaroon ako ng interest. Sabi ko, ang ganda nito. Tapos yun nga, sinama po ako ni Father Winston. Kaya nagkaroon ako ng knowledge. Yung mga During nababasa mismong session? Opo, yes. Seminarian pa ako at that time. So yung mga nababasa ko lang sa libro, nakikita ko ng actual. No? Yung mga napapanood ko sa TV, yung iba, hindi totoo.
Yung mga nakikita sa TV, hindi totoo. Nakita ko sa actual. Ganito pala talaga yon. Tapos, naikwento ko sa obispo ko. Bishop, alam po ba ninyo? Sinasama ako ng professor ko sa ganito, ganon. Tapos nung maordinahan po ako na diakono, pina-attend ako sa National Conference on Exorcism dito sa UST rin. Tapos Hindi naordinahan pa ako. patcha nun. Po, yung patche. Patche na yan. Patcha na. Yes, opo. That was 2017. Patche na yan. Mm. Deacon ako noon. Ako lang yung deacon sa conference. Lahat pare. Kaya ako yung nagsiserve sa Lisa. mga obispo. Okay. Oo, opo. And then 2018, I was ordained priest. April 21, 2018. A month after, May 2018, dumating yung appointment letter ko, nagulat ako. Na isa ako sa mga exorcist ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Sabi ko, napakabilis naman. Sabi ko, 1 month lang, na-ordain ako ngayon, in-appoint ako. Siyempre, I cannot say no. I cannot say no to my bishop. Bakit kaya? Dahil siguro alam ni bishop na nung seminaryan ako, nag-a-assist ako sa professor ko, kaya siguro ganun. Pero hindi ko po hiningi. Kumbaga binigay, unworthy as I am, unworthy po kasi tao ako, nagkakamali, nagkakasala. Pero yung grasya ng Diyos na ibigay sa iyo yung ganitong klase ng tungkulin, masasabi mo sa sarili mo na talagang hindi ka karapat-dapat pero kailangan mong sumunod. Obedience ba? Amen. 'Di ba? Obedience po. Siyempre, ang pagsunod sa obispo ay pagsunod na rin sa Panginoon. Ayun. At sinasabi po ng Canon Law, Article 1172, that exorcism is an appointment coming from the bishop, no? Ina-appoint ng obispo ang isang pari na mapili niya, no? Yung authority ng pari to exercise ay ay nanggagaling po sa obispo. Amen. Yun yung sinasabi ng Canon Law 1172. Bakit ikaw yung sinasama ni Father Winston? Siguro po dahil nagsi-share din ako sa kanya at ng mga stories sa buhay ko. Tapos So may mga encounter ka na? meron. Oo. And then ano pa ba yung natatandaan ko? Yung iba sa mga cases na ni-raise ko kay Father Winston ay mga kakilala ko. Father, patulong naman po. Halika, sige, schedule natin ganitong oras, ganitong araw. So nakikita ko po yung mga nangyayari. Nagkaroon ako ng background, ayun po. Kaya siguro ganun yung nangyari. Kaya in-appoint ako. Pero ikaw, Father, meron bang inkling sa puso mo na pumasok sa ganitong ministry? Hindi ko masasabing yes, hindi ko rin po masasabing no. Siguro ang masasabi ko po is ready ako. Yeah. Hindi ko masasabing yes, hindi ko po siya pinangarap. Una sa lahat, mahirap na trabaho po ito, pero very humbling. Tulad nga po ng sabi ko, unworthy, no? Right. Hindi ako karapat-dapat sapagkat hindi ako perpekto. Tama. Pero yung awa ng Diyos, no, yung biyaya ng Diyos, yun yung pumili sa atin kahit na hindi tayo perfect. Hindi ko po ginusto, pero hindi ko rin sinasabing no, na ayoko siya. So, ano lang po talaga, obedience ba? Doon lang umiikot lahat. Bakit natin masasabi na itong ministry ay full of hope at may pag-asa talaga sa exorcism? Opo, syempre at the end of the story, magwawagi ang mabuti laban sa masama. No? Of course, nasa ano pa rin po yun, nasa decision pa rin yan o discretion nung victim kung talagang gusto niyang gumaling, kung talagang gusto niyang ma-liberate mula sa evil spirits, di ba? Pero makikita mo at the end of the story, sinasabi kasi nila ayoko yung exorcism, no? Ayokong pag-usapan yan, ayokong pagkwentuhan yan, nakakatakot yan, ganon. Pero yes, totoo nakakatakot sa simula, sa una, pero sa katapusan, makikita mo kung paano magtatagumpay ang mabuti laban sa masama. And yung mga magandang karanasan po na natutunan ko rito, yung mga patients po namin, yung mga pasyente namin na dating occult practitioners o sabihin nating sumusunod o gumagawa ng mga occult practices, nung namulat sila sa exorcism, namulat sila sa katotohanan, iniwan po nila yung mga masamang gawain na ginagawa nila. Na-convert sila, no? Dati meron akong natatandaan, nagpapa-albularyo, naniniwala sa manghuhula, naniniwala sa magtatawas, naging biktima sila ng occult, tapos nahirapan yung nanay nila. Nung napagaling po namin, yung team namin, no? Yung mga team of exorcists, na-convert po. Ano sila ngayon? Sila po ay promoter ng Benedictine medals. Bibili sila ng mga maraming Benedictine medals, ipapa-exorcise sa akin, tapos po for free, ireregalo sa mga tao. At ang kinagandahan pa po, linggo-linggo, nagsisimba sila sa parokya namin noon. Wow. Yun po yung kinagandahan. After ng liberation, no, may conversion Liberation tas conversion. Tapos yan.
Kita mo na yan, magsisimba na, lalalim yung faith, Mm. at makakatulong mo pa sa ministry, sa team. Meron po kaming isang tinulungan last year na liberate din yung kanyang family sa masamang espiritu. Ngayon, kasama na namin sa team. Tumutulong na sa amin. Anong part niya sa ministry? Siya po yung aming isa sa mga lay collaborator. Okay. Lay collaborator namin. Merong mga nagpapa-exorcism na ayaw nilang ma-liberate. Ay, natatandaan ako. Of course, hindi ko sasabihin kung sino, no? May mga nagpapa-exercise na pasaway. Kasi, pag yung isang tao na possess, tatawag ka ng pare para i-exorcise yung victim. Hindi po ganun kadali yun, mga kaibigan, ano? Mm. Sa mga tagapanood po natin, hindi po ganun kadali yun. Mm. So may process po kasi yan eh. Kahit saan mong dalhin yan eh. Kahit punta ka rito sa Manila or sa ang diocese man yan, may process po yan eh. I-assess muna yung patient, Right. no? Kailangan po namin ng medical records. Okay. Dapat dumaan yan sa doktor. Mm. Dumaan yan sa psychologist or sa psychiatrist. Dapat sasabihin ng doktor, okay siya sa akin, walang problema, walang sakit. Mm. Sasabihin ng psychologist or ng psychiatrist, okay siya sa akin. Pero minsan, merong mga psychological problem yung tao na Okay. naging cause din po ng depression, naging cause ng kanyang possession, no? So, pag dumaan na yan sa doktor at saka sa psychologist, doon pa lang kami papasok. Mm. So, may proseso po yan. Hindi yung pag nakita mo yung tao nangisay, exercise na kaagad. No. Tapos, pinapagawa namin ng narrative. Siyempre, paano namin tutulungan yung tao kung hindi namin alam yung buong kwento? Tama. Kailangan naming malaman yung buong kasaysayan niya. Bakit siya sinapian? Bakit Right. siya naharas ng demonyo? Something like that. Kailangan malaman lahat yon. Yeah. Oo, pero meron nga po, tulad ng sinabi ko, may proseso kami na sinusunod. Pero minsan, may mga pasaway po tayo na pasyente na ayaw mag-undergo dun sa ganong process. Ayaw mag-submit ng narrative. Tinatago yung History. history. Paano namin tutulungan kung ikaw isa kang doktor? Okay. Paano mo gagamutin yung may sakit kung di mo alam yung cause ng sakit niya? Tama. Diba? Ganon din po kami. Hindi po kami albularyo. Kaming mga pare. Kaming mga exorcist, hindi kami albularyo na hocus-pocus. No. Professional po kami. No? Kailangan namin ng tulong ng medisina, ng siyensya. No? Kailangan namin ng doktor, ang psychologist, bago namin pasukin yung isang kaso. Tama. O bago namin aksyonan yung isang kaso. Yeah. And ano yung baptism of fire mo, Padre? Okay. Oo. Nung newly ordained ako, I was a 7-month-old priest. At that time, tinuwagan ako ng parish priest ko. Sabi niya, Amoy Raven. anghel ka pa nun. Oo, amoy Kristo pa yung kamay ko nun. Tinawagan ako, sabi niya, Raven, pwedeng umuwi ka rito sa atin. Sabi kasi, merong isang possession na nangyari dito, sabi ganyan. Oo. So, I am not an appointed exorcist and this is your work, sabi ganyan. So, can you exorcise the victim? Sabi niya ganyan sa akin. Siyempre, I have to obey kasi parish priest ko siya, no? Kaya tamang-tama, may misa ako nun sa isang chapel na under ng parokya namin. So, what I did is to celebrate mass muna. Nagmisa muna ako. And after the mass, nagulat ako, paglabas ng mga tao, pinapasok yung possess. 14-year-old girl. 14-year-old siya. Tapos, naku, Lord, sabi ko, naku, hindi ako ready. Number 1, hindi ako nakapag-fasting. Hindi ako nakapag-confess. Pero naalala ko yung turo ni Father Joseph Siquia. Kapag hindi ka ready, biglang may dinalang pasyente sa'yo, just ask the help of Mama Mary. Yun. Just ask the help of Mama Mary. Yeah. Mama Mary, remember, I am your child. I am your son. Unworthy as I am, anak niyo po ako. At ito pong ministry na ginagawa ko ay ministeryo ng anak mo, ang Panginoong Hesukristo. It's not my work. It's the work of Jesus. Sabi ko, so please help me. Cover me with your mantle of love and protection. So, nagtapang-tapangan po ako. I'll be honest. Nagtapang-tapangan po ako pero deep inside, kinakabahan ako, nanginginig ako. What I did is, syempre, pakita ko sa mga tao, matapang ako no? Full possession ba, Father? Opo. Yes. Actually, I have the video pero bawal pong pakita sa public Mamaya pag tayo na lang, papapanood ko sa'yo pero bawal pakita sa public. So ngayon, ang nangyari is, tumalikod muna ako dun sa possess. May mga dinala silang sacramental sa akin Benedictine medals, etc. Blines ko muna. In-exorcise ko. Pagkatapos no, nagdasal ako. Pagharap ko dun sa victim, Mama Mary, kayo na po bahala sa akin. Sabi ko, nakita ko yung 5 lalaki na nakahawak sa kanya. Lumipad. Tumitilapon, no? Grabe. Na ang lakas niya. 14-year-old girl, no? Kaya niyang ibato yung mga humahawak sa kanya. Sabi ko, naku, baka sipain ako nito. Tumalsik ako. Sabi ko, what I did, pumunta ako dun sa likuran niya and then dun ko siya
prinay over. So, naka-stola ako, itong purple na stole. Suot ko siya. And then, pinatong ko yung kamay ko. Ang init! Sabi niya ganyan. Bakit naiinitan? Sabi ko. Hindi ba mainit yung kamay ko? Sabi ko. Ang init, sabi niya. Naalala ko, 7 months before, na-ordain ako. And itong 2 kamay na to, inanoint ng bishop ng Holy Chrism. Wow. Oh, Chrism. Cristo, Chrisma, sabi ko. Kaya nainitan. Naalala ko ba yung tinuro ng professor ko? Itali yung stola sa leeg para subjected siya sa power ni Lord. Hindi makagalaw. Yung mga lalaking natitilapon niya, hindi na, nung tinali ko yung stola sa leeg, hindi na siya makagalaw. Pero hindi ko naman sinakal, ha? Ano lang. Yeah. Pinatong ko lang, nakaikot sa leeg niya. Hindi na makagalaw. And then I started the prayer. I noticed that during the Latin part, dun siya malakas mag-react. And then there's a certain part in the prayer na talagang nasasaktan siya. I remember the teachings of my professor. Kung ayaw magpakilala ng demonyo sa'yo, ayaw sabihin ng pangalan, meron kang dadasalin na exorcistic prayer at kapag nasaktan siya doon, ulitin mo yon. Yeah. Doon mahuhuli mo siya. Kapag nahuli mo na siya doon, madedetect mo anong klase ng demon siya. So, na-detect. Ayan. So, dinasal ko yon, tapos doon siya nasaktan. Ulitin na naman yung dasal. Ayaw magpakilala, okay, sige. Dito ka nasasaktan, uulitin ko yung dasal. Uulitin ko ng uulitin. Hanggang sa, what part of prayer is this? Anong klase ng prayer ito? Diba? And then I found out, it's a prayer against heresy. It's a prayer against heresy. No? Nung binanggit ko yung term na father of lies and great deceiver doon sa exorcism prayer, Wow. doon siya naghiyaw-hiyaw, sumigaw ng malakas. Inulit ko yon. I found out that the girl is a daughter of a non-Catholic pastor. So I'll not mention the name or the denomination, but the girl, yung babae, ang tatay niya ay isang pare na hindi Catholic priest. Hindi Catholic priest. Not Roman Catholic. So, the father was there. Na-witness niya yung exorcism na ginawa ko. And then, umiiyak siya. Sabi niya sa akin, Father, bakit ako, 2 araw ko na siyang ine-exorcise, pangatlo na to, hindi umaalis yung demonyo. Pinagtatawanan lang ako. Tumawag pa ako ng isang pari na non-Catholic din, no? 2 na kami, pinagtulungan namin yung anak ko, pinagtatawanan lang kami ng demonyo. Sabi, wala kaming authority sa kanya. Bakit ikaw, Father, sabi sa akin, bakit ikaw, Father Rabin, 45 minutes, napalayas mo. Wow. Ito po, sagot ko. Diniretsa ko yung tao. Ginalang ko naman ho siya. Tinawag ko ring Father. Father, sabi ko, hindi po ba kayo napapaisip? Hindi ako yung nagpalayas. Number 1, tao akong katulad ninyo. Nagkakasala rin ako. Pero hindi ako yung nagpalayas sa demonyo. It's the authority of Jesus Christ. It's Jesus Christ Himself. It's the authority given to the Catholic Church. Amen. So, ang nagpalayas ang Panginoong Hesukristo at ang otoridad na binigay niya sa simbahang katoliko at sa paring katoliko. Hindi po ba kayo napapaisip? Sabi ko sa kanya, hindi sumagot. Umiiyak pa rin. Sabi niya, tulungan niyo po kami, Father, gusto kong gumaling yung anak ko. Father, kung ang solusyon po ay binyagan ko yung anak ninyo, papayag ba kayo? Umiiyak. Sampal sa kanya yun eh. Kung bibinyagan ko po itong anak ninyo, magiging Roman Catholic siya. Sampal sa kanya, umiiyak. Sige, Father, kung yun ang paraan para ma-liberate yung anak ko sa demonic possession, binyagan mo. Pero hindi ko muna binyagan kasi nag-consult muna ako sa canon lawyer eh. Kailangan ko muna magtanong sa mga paring canon lawyer. So, to cut the long story short, dito makikita po natin, mga kaibigan, sa ating mga tagapanood, na ang Catholic Church, may authority siya kasi ito po ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaming mga pare, tao po kami, nagkakamali, nagkakasala, pero yung pagka-ordin namin bilang pare, inordinahan kami, yun ay galing sa Panginoon po. Yung authority galing sa Panginoong Hesukristo, sa simbahan. Kaya may authority ang Roman Catholic priest na magpalayas ng demonyo. Tulad ng mga nababasa natin sa Biblia. Yeah. Wow. Ganda na, no? Nabinyagan mo siya? Hindi ko na po tinuloy kasi po nung sinearch ko po, Trinitarian naman yung kanilang, so yung paano na-solve yung Trinitarian. Na-solve yung case, nandun din sa school. Pinuntahan ko po yung school. Na-possess pala siya sa classroom. Okay. So sa classroom po siya na-possess at 2 silang magkaklase. Sabay na-possess. Inakyat ko yon, nasa 3rd floor, tapos merong
specific place doon, yung upuan niya, nung doon siya nakaupo, yung upuan din ng classmate niya, doon sila sinapian. According sa teacher, portal daw yun ano, parang talagang doon nag-dwell yung mga evil spirits. That was what I did, is that I exorcised the classroom, and then I put holy oil and salt doon sa place kung saan siya na-possess talaga. 2 sessions yun. And then afterwards, gumaling siya. Na-convert ba sila? Hopefully, pero dahil yung tatay ay Ano ba yun, Father, yung simbahan na may Philippine flag? correct. Yung Panono Castilla? Correct. Correct. Yeah. Malinaw ho yun, ha? Malinaw yun. At mga kaibigan, of course, hindi ako pwede magsinungaling dito. Kasi totoo itong sinasabi ko. Pag nagsinungaling ako, kakampi ko ang demonyo. Pero meron po akong video nga, sabi ko, pero hindi ko pwedeng pakita sa inyo. Yeah. Sorry po, ano? Kay Brother Adrian, pwede kong pakita mamaya. Kasi baka mareklamo ako. Bawal yun Of course, I have to protect the privacy ng tao. Tama yung sabi mo, yung you become, yung Christ power is kayo lang yung nagiging, nabimediate. Yes po, yes po. Yung kinuwento mo, yung experience si Father Jojo, yung anointing of the sick. Yes. Pinaturo niya si Cristo, tapos tinuro siya, no? Tinuro siya. Oo. Oo. Yung madre na kaibigan namin. Sa si Christ, sabi niya. Tinuro. Pero yung tinuturo yung mga santo, iba-iba yung tinuturo niya. Pero ang tinanong ni Father, si Cristo, yung Panginoon, nasa na? Tinuro yung muka. Galing na, no? Kaya pag sa confession, no? Si kay Christ din tayo nagko-confess, no? Opo. Totoo po yun. Totoo yun. Hindi sa pare, hindi sa tao, kundi kay Cristo. Sa Panginoong Hesukristo. Wow. At siya ang nagpapatawad. Hindi kaming mga pare. Yeah. Daluyan lang kami ng biyaya at grasya ng Diyos. Unworthy as we are, pero ginamit kami ng Diyos para maging daluyan ng kanyang biyaya at grasya. Yeah. Amen. And how about si Saint Michael sa exorcism? Gaano siya ka-powerful, Well, Padre? powerful po siya kasi siya yung Prince of the Heavenly Host. Ano? Kung titignan mo yung hierarchy, no? Si Saint Michael ay nasa second level lang po siya, yung mga archangels, kasi 9 hierarchies po yan sa langit. Ano? So angels, archangels, principalities, yan. So nandun lang siya sa pangalawa. But because we can find it from the Bible, from the book of Genesis, no? Yung sinabi niyang serviam, I will serve, sabi niya, yung obedience niya sa Diyos, no? From the book of Daniel and from the book of Revelation, makikita natin na si Saint Michael talaga ang tumalo kay Satanas, no? Kasi yung pangalan niya mismo, Quis ut Deus, which means who is like God, who is like God. Nice. So he is very powerful, no? Yung kanyang obedience sa Panginoong Diyos, doon pa lang sa obedience niya natalo na yung diablo Kasi ang motto ni Satan, ang motto ni Lucifer, non serviam. I will not serve. Hindi ko paglilingkuran yung Diyos, anak na naging tao, sabi niya. No, bakit Diyos siya, naging tao siya? I will not serve him, non serviam. But Saint Michael said, serviam, I will serve him. So dun sa kanyang obedience, dun sa kanyang kababaang loob, no, itinaas lalo siya ng Diyos. At dun pa lang, talo na ang kalaban. Kasi si Father Winston, yung nakwento niya sa akin, yung sinabi sa kanya nung possess, we know your sins. May ganun ka din bang Yes, experience? that is why it's very important to go to confession before performing an exorcism. No? Kailangan yan kasi alam natin, ang demonyo ang father of lies and great deceiver. Siya ang author ng lahat ng kasalanan, ang author of sin. So, lahat ng pagkakasala galing sa kanya. Kaya nga, kapag ang isang pare o ang isang tao sumabak sa eksorsismo na wala siya sa state of grace, delikado yon. Kailangan ang magkumpisal muna. Ngayon, kapag ang pari at ang mga kasamahan niya, ang team, ay nag-confess na bago mag-exorcise, yung demonyo, mapanin lang yan Magtatapon niya ng generic na sins. Okay. Para hulihin yung pari at yung mga kasama. No? I know your sins, pero ang totoo, wala, hindi niya alam yan. Sinungaling yan Nambabluff lang. Nambabluff lang. Para pag kumagat ka doon, talagang mahuhuli ka. Huwag kang kakagat. Focus ka lang. No? Huwag kang matatakot. Isipin mo, ministry ng Panginoon yon. Amen. At wala siyang laban doon. The mere fact na nag-confess ka, wala nang makikitang kasalanan ng demonyo kasi pinatawad na ng Diyos yan. At anuman ang pinatawad ng Diyos, burado na yan, hindi na yan nag-i-exist sa paningin ng Diyos, lalong hindi makikita yan ng demonyo. Amen. No? So ang tatapon lang niya sa'yo, generic sins, alam mo ganito, ganon. Pero hindi totoo kasi ikaw alam mo sa sarili mo na pinatawad ka na ng Panginoon. Yeah. Pero pag kumagat ka dun sa sinasabi niya, huhulihin ka na niya. Kaya ang technique, huwag kang kakagat. Exorcism is the battle of the will. Amen.
focus ka lang dun Focus ka lang. Saka yung dasal mo dapat, no? Importante yun. Right. And Father, ano yung pinakamalakas na higher demons na na-encounter mo? Just last year, ganitong panahon ng buwan ng Marso, before Holy Week, na meron kaming isang case na tinanggap. Actually, case siya ng isang kasamahang pari sa Archdiocese. Nagpatulong itong paring ito sapagkat team kami sa yung grupo namin na meron kaming team. So, ako yung nagtanong tell me your name. Okay. During the exorcism proper. In nomine Jesu, dicas mihi nomen tuum. That's the Latin term. No? Prorsus in omnibus obedias. I command you to obey me by the letter. Tell me your name. Maraming beses na tinanong ko yon. Tahimik, hindi nagsasalita, no reaction, marami na akong ginamit na sacramentals, nakatingin lang sa akin. Wow. Delikado to, sabi ko. Kasi kapag ganun ang case, tahimik lang siya nakatingin sa'yo, huwag kang matutuwa. Higher demon yung kaharap mo. Kasi kung lower demon yan, sa holy water pa lang, nasasaktan na, sumisigaw na yan. Pero paano nalaman siyang possessed? Ganito. Oo. Ganito siya. Oo. Siya yung taong bata pa lang ay inoffer na ng magulang kay Satan. Oh, wow. Oo. Na-discuss ko na to doon sa interview with Sir John Arcilla. Yeah. Siya yung bata pa lang, pinagbubuntis pa lang siya ng nanay niya, ay inoffer na siya, no? Kay Satan. So yung nanay nitong taong ito, tumawag ng albularyo. Ngayon, ang ginawa is, yung albularyo, sorry po for the term, pinasok niya yung kanyang kamay doon sa genital ng nanay kung saan nandun yung bata sa loob. Grabe. At hinahaplos yung ulo ng bata. Parang abortionist ah. Parang gano'n, ano? At habang ginagawa yon ay merong dinadasal na orasyon. So bata pa lang ay para bang nakadedicate na kay Satan itong batang ito. Hanggang sa pinanganak siya, lumaki siya. At nung adult na siya, doon nagmanifest. That is why hindi lang lower demon yung nakaharap namin. Pangatlo sa mga generals sa hell, no? Pangatlo sa yung mga higher level sa hell. Kasi yung kwento yun nga, sabi ko sa iyo, nakailang ulit na ako ng dasal, nakailang holy water na ako, salt, holy oil, no reaction, nakatingin doon, nagsusuka. Kinagandahan na susuka siya kasi vomiting is a good sign that demons are coming out. Kapag hindi nagbamit yung tao, hindi pa lumalabas yung mga demons. So nung nagsusuka na siya, that's it. Pero yung reaction na sumisigaw, yung reaction na lumulutang, nagle-levitate, wala. So ngayon, tahimik lang. Sabi ko, natandaan ko yung turo ng professor ko, naku, pag tahimik, malakas yung kaharap mo. Parang hindi natatakot sa ginagawa mo, no? Kung lower lang yan, hihiyaw yan, sisigaw yan, masasaktan yan. Yan, tinanong ko, what is your name? In Latin, no? Tell me your name. In nomine Jesu, dicas mihi nomen tuum. Binubulong, hindi sa akin. Ang nakakarinig yung pamangkin niya na nasa likod. Father, may sinasabi. Ano, sabi ko? Ito yung pangalan. Kumuha ng papel. Sinulat. No? Should I tell the name here? Sure. Biizul. Biizul. And then we search it. Walang Biizul na demonyo sa hell. Sige pa, ulitin pa yung prayer. Inulit ko na naman yung prayer, no? Talagang nakakapagod pero okay lang. Biizul pa rin yung lumalabas. I-stop muna namin. Ano ang pinakamalapit na pangalan dito sa lumalabas na pangalan? Biizul. Search namin. Wala talaga. Beelzebul. Nahunang ilabot ako. Grabe. Oo, higher demon. No? At makikita mo sa Bible. Sige, Father, banggitin mo. Banatan mo, sabi sa akin. Alam ko na yung pangalan Sinabi ko ganyan, ayon. Nagkaroon na ng konting reaction. Ayun, i-stop muna kasi oras na. Kailangan mo na i-cut yung session. Umalis yung demon dun sa tao. Pumunta sa bahay. So, ang kailangan gawin, i-corner siya. Ikukulong mo, no? Kasi kung exorcise mo yung tao sa simbahan, magaling yung diablo Magaling yung demonyo, aalis siya doon para hindi tamaan ng dasal. Pupunta siya doon sa lugar. Pumunta sa bahay kasi nga doon siya nakatira. So, ngayon alam na namin kung sino kaharap namin. Paano niyo nalaman na sa bahay, Father? Yung bahay po niya ay may maraming manifestations. Oo.
no? Mabaho, something like that. And then yung pamangkin, nakikita niya yung mga supernatural manifestations. Ngayon, so ganito po yung nangyari. In-exorcise ko siya. Alam ko na yung pangalan. Hinanap namin ngayon yung nemesis. When you say nemesis, sino ang katapat ng demonyong kasi- ito na nasa langit? And we found out, it's the Blessed Virgin Mary. It's the Blessed Virgin Mary na Wow. merong history na tinali ni Mama Mary, kinadena niya si Beelzebul. O ngayon, nalaman na natin yung pangalan, madali na yung trabaho. Alam na natin yung pangalan, alam na natin yung nemesis. Sino tatawagin nating santo? It's the Blessed Virgin Mary. Pero before that, so, pinalampas muna namin yung Holy Week. Busy kaming mga pari Holy Week muna. Bago namin i-corner dun sa bahay, nag-Holy Week celebration muna kami. But before that, that's the time when I experienced retaliation. Great retaliation. Malakas na retaliation talaga. Ito yung after performing that exorcism session, natutulog po ako sa kwarto ko sa bahay namin. Umuwi ako sa bahay namin. And then, masarap yung tulog ko. Parang nanaginip daw ako na nakaamoy ako ng ihi ng rabbit. Ang sakit sa ilong. Ang hapdi. Sobrang bagsik. Dumaan sa ilong ko, ihi ng rabbit. Sabi ko, naku, baka nandun ako sa farm namin. Yung tatay ko kasi meron siyang farm. Pagdilat ng mata ko, wala ako sa farm. Nandito ako sa bahay. Tapos, yung blinds ko, yung sa bintana, tumutunog, kumakatok, tok, 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 ganun. Yung tignan ko gumagalaw. Di ko pinansin, pero meron ng parang kilabot na nararamdaman. Parang may nakabantay sa'yo, nakamatsag, parang may nakadagan, something like that. Tinignan ko yung relo, itong cellphone, binuksan ko. Oh my gosh, 2:45 a.m. About to 3 o'clock. Wow. About to 3 a.m. So what I did, I prayed. I prayed the St. Michael prayer. After the prayer, tumuktok na naman yung blinds ko sa bintana. Tumunog na naman. Tumayo na ako. Sinindihan ko yung ilaw. Tapos, tinawag ko yung kasambahay namin sa baba. Ate, pasensya na. Pwede ka bang umakyat sa taas? Dalawa sila Akyat kayo. May papaamoy lang ako. Para, para malaman ko na hindi lang ako yung nakakaamoy. So, pinaakyat ko yung dalawang kasambahay namin. Ate, akyat kayo, sabi ko. Umakyat sila. Ate, anong naamoy mo sa part na to? Mabaho ang tahi ng aso. Dumi ng aso, sabi. No? Mabaho, sabi din ng isa. Hindi ko mapaliwanag. Ate, malinis tong kwarto. Sabi ko, wala naman aso dito. Ganun. Yeah. Pero mabaho talaga, Father. Sabi ganyan. Ginawa ko, lumipat ako ng kwarto doon sa kapatid ko. Kasi hindi ako patutulugin ito. Sabi ko, ate, samahan niyo muna ako. Tayong tatlo rito, sabi ko. Kasi may schedule ako bukas Bawal akong mapuyat. Kapag napuyat ako, yari ako. Sabi ko, malilate ako sa schedule. Samahan niyo muna ako rito. Sinamahan naman ako ng dalawang ate ng kasambahay namin. Nakatulog ako. And that's the time na, yun nga po, yung isa sa mga lay collaborator namin sa Pampanga, na meron siyang gift of charism, nagpunta sa bahay at nakita po nila na yung demon of the wind dumaan. And then doon sa likod ng bahay ko, ng kwarto ko, may kapre. And then, nung in-exorcise namin yung taong kinakwento ko sa inyo, nagtawag siya ng mga kasama pang demons to attack me. Kasi ako yung nakapagpaamin sa pangalan niya. That's why, in-attack ako, retaliation yun. 2 weeks after lang yun And then, sunod-sunod na po yung retaliation na nangyari sa akin. Ang dami emotional, psychological, even physical, no? Tapos, yung bahay namin I remember, na-infest pa talaga Pinuntahan ng mga evil spirits. Even yung kapatid ko, yung bayaw ko, they experience the demonic presence. Wow. And what we did is that, nagpatulong ako sa isang kasamahang pare at sa team, in-exorcise namin yung bahay. After that, yung bahay na nung taong possessed na kinikwento ko sa'yo, pinuntahan na namin siya. Iko-corner namin dun yung kalaban. So, nandun yung victim, dun siya sa first floor. Yung kwarto niya, sa second floor. Dalawa kaming pari. Sabi ng kasama kong pare, pagtulungan natin. Okay. Since case ko to, ako sa tao. Ikaw sa lugar. O sige, sabi ko. Dito kami sa first floor, sabi niya. Dito ko ipe-perform yung exorcism. Doon ka sa second floor. So, mayroon akong mga sakristan, meron siyang sakristan doon, may taga-bell ako, taga-insenso, etc. So, ang naririnig ko lang sa baba, yung dasal ni Father. Lumalakas yung boses,
Nagbe-bell. Ako rin nagdadasal sa taas. Ine-exercise ko yung bahay at nakatapat ako doon sa kwarto ng victim. Sa labas ng kwarto, meron pong maliit na altar na merong crucifix na gawa sa resin. Nung sa kalagitnaan ng dasal, nakita nung pamangkin, Father, nagka-crack yung crucifix. Grabe. Nagka-crack. Sabi ko, baka naman dati na yan. Siyempre dapat yung skeptic ka, no? Yan. Baka meron na yan dati, sabi ko. Father, sa amin to, wala pa po. Wala yan. Sige, tuloy ang dasal, sabi ko. Tuloy ang dasal kami, no? Tinawag ko si Mama Mary. Mama Mary, please help us. Sabi ko ganyan, tulungan na po ninyo kami. Nahihirapan na po kami rito. Kneel down, sabi ko sa kanila. Lumuhod kami and we sang the Salve Regina. Wow. Yung crack, nakita ko talaga lumalaki. Father, ayan no, sabi nung pamangkin, nung victim. Di ba kanina, guhit lang yan? Tignan mo ngayon, Father, humaba na yung crack, paakyat pa. Oo nga, no, sabi ko. Tapos, na-discern nung pamangkin doon sa kwarto ng kanyang tiyahin, yung mga occult objects. Father, feeling ko dito meron tinago si tita, hinukay. Merong image ng dragon, merong image ng bungo, Wow. merong bato na occult stone. Naglabasan. Imagine nangyari yon nung part na nagdasal ako kay Mama Mary, ha. Tapos po, nung matapos ko yung dasal, no, to cut the long story short, nung matapos po yung dasal, yung krus po ay baling-balina. Talagang parang ginano, no? Parang sinira. Siguro pwede nating i-show sa mga viewers natin. Oo, Ito po mga kaibigan, tingnan nyo po yung crucifix. Pakikita ko po sa inyo. Ito po ay actual, yan. Totoo ba talaga ang demonyo? O mga diablo? O katang isip lang yan? Or fiction? Alam nyo, ako mismo nun ay medyo nagdududa din. Pero nung na-expose ako at nakapag-interview ako ng maraming mga exorcist priest, local man at mapa-international, doon ko na-realize that the devil is real. Face to face nilang na-encounter ang mga diabolic presence na ito during their exorcism. Sabi nga ni St. Paul, ang laban natin ay hindi lamang sa laman, kundi sa spiritual na kaharian. Every day, kahit hindi natin sila nakikita, ay merong laban. Dapat kilala natin ang kalaban natin. Paano? Sa Hollow Up, meron diyang spiritual warfare course. Hello and welcome to Hollow. This is the first session of Exorcism 101, Spiritual Warfare. My name is Father Sikia, and together with Father Winston Kabading, I'll be guiding you through this journey of understanding and confronting the reality of spiritual warfare. Dito nila ituturo paano nga ba umaatake sa atin ang mga kalaban, ang mga diablo. At higit sa lahat, paano tayo mananalo sa kasamaan gamit ang dasal, ang mga sakrament, ang rosaryo, at ang pananampalataya natin kay Jesus. Tandaan nyo to, sa lahat ng exorcism, laging panalo ang Diyos. Pwede mong i-download ang Hollow Up ngayon ng libre at sabay-sabay nating makita ang liwanag ng Diyos. And after that, dahil pinagtulungan namin ng isang pare, si Father Toffee, na-liberate naman yung tao at yung bahay. Bakit? Ano yung kinagandahan? Bakit sila na-liberate? Sumunod sila sa assignment. Ano yung assignment? Daily rosary, regular confession, no? Weekly Holy Eucharist, magsimba. And then yung bahay i-bless, pausukan ng insenso. Good thing, ginawa nila, na-liberate sila. May mga attacks pa rin ako na nababalitaan, paunti-unti na lang. Pero yung major attack na nangyari nung una, hindi na po nangyari. Kinagandahan po, tulad ng tanong ninyo kanina, nung una, yung mga victims na to, nako-convert sila. Yeah. Lalong lumalalim yung faith sa Panginoon, lalong nagiging madasalin, lalong napapalapit sa Panginoong Diyos. Oo. So, At kaya inalaw ni Lord na masira yung crucifix? Siguro, well, ang sagot po dyan not necessarily inallow ni Lord, pero yung demon po na nakaharap namin ay talagang higher level. Kasi po, ang mga demons, yung mga lower level po, takot sila sa mga sacramentals. Napapaso yan sa holy water, blessed salt,
no? Takot sa mga crucifixion, sa mga Benedictine medals. Pero kapag kaya nang i-desecrate o sirain ang mga sacred objects at ang mga sacramentals, it means na general na yan. Higher level na yan sa hell. Kaya po naputol, no, nabali yung crucifix. It's because yung bumali ay mataas na demonyo. Ano ba yung trabaho ng mga anghel? 'Di ba? Merong yung cherub, merong trabaho yan. Yung seraph, may trabaho yan, no? Meron silang kanya-kanyang function sa langit. Ngayon, kung ang isang anghel, ang function niya ay purihin ng Diyos, nung naging demon siya, ang function niya ay i-curse or i-mock ang Diyos. Kabaliktaran. Kabaliktaran. Oo. Ganun po yan. Speaking of kabaliktaran, kaya 3 a.m. yung witch. Yes, correct po. Yung attack, 3 a.m., well, tinatawag natin siyang witch hour or whatever the devil's hour. Pero 3 p.m., namatay si Jesus Christ sa krus to redeem us, to save us. At 3 a.m. naman, counterpart niya, demonyo, binamak niya yung Holy Trinity sa ganong oras. Totoo ba yung may kumakatok pa do 3? Hindi ko pa po naranasan, pero sa mga ibang taong nakausap ko, may kumakatok. May mga victims na po kami, may mga patients na po kami na nagkwento ng ganyan, alas 3, may kumakatok sa lugar nila, sa kwarto, sa bahay. At nagpapakita pa sila ng video sa amin. Kasi yung bahay po nila ay mayroong CCTV. Oh. So makikita mo doon talaga. Yung mga moving objects during 3 a.m., sinend sa amin yan eh. Yes, totoo po yan. Ba't tayo nagigising ng 3 a.m.? Iba-ibang dahilan. Siguro, minsan gusto natin magpunta sa CR. Oo. Pero sakto minsan talagang 3. Pag 3 a.m. iba. Yeah. May iba-iba po yung dahilan. Minsan gusto natin mag-CR. Minsan talagang baka may nang di-disturb sa atin. Ganyan. That's why it's very important, my dear friends, sa ating mga viewers. Kapag bago matulog, importante po yung magdasal. Right. Pangalawa, magkaroon po kayo ng sacramentals sa kwarto. Holy water, exorcise salt. Ako po sa kwarto ko ay merong bell. Consecrated bell, exorcise bell, dedicated to Saint Benedict and Saint Anthony of Padua. Wow. So when I experience demonic presence, dahil hindi na ako makatayo, no? Ibibel mo na lang. Ibibel mo na lang yun. So tinatawag mo si Saint Anthony tsaka si Saint Benedict. Ganun po ginagawa ko. Pinebel ko na lang siya. Wow. Alis na yan. Yeah. Nangiistorbo. Sige, yan. Ibibel ko. Ano naman dahilan, Padre, bakit may mga nagle-levitate? Well, kasi ang possession, ang demonic possession, bina-violate ng demonyo yung physical body ng isang tao. Hindi alam yan ng victim, hindi alam yan ng patient. Ang ginagawa ng demonyo sa tao, no? Pinapahaba yung dila, pinapaikot yung ulo, minsan nagle-levitate. So bina-violate ng demon yung physical body ng tao kasi yung will ng tao tsaka intellect inaapakan niya or iniipit niya, no? Kaya the demon kaya ang tawag natin possession eh. The term itself possession, pinopossess niya yung body ng tao, yung pagkatao ng tao. The demon can do whatever he wants to do to the body of the victim. Kaya nagle-levitate siya. Yun po ay hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi kayang ipaliwanag ng psychology, no? Ikaw na encounter. Yes po, meron na. Meron na Talaga mga nakikita mo. levitation. Tataas talaga. Oh. Nakahiga. At yung usually yung mga ganyan, mga higher level din yan or maraming demons yung mga nag sa kanya. Yeah. Nakapaloob sa kanya. Pag ganun, anong usually... Well, wag mong titigilan yung dasal. Dasal, importante yan, holy water. And then, yung pagwisik mo ng holy water tsaka ng holy oil sa tao, importante yan. Pero yung major exorcism prayer talaga, yun ang pinaka-importante po. Wag mo lang papansinin kasi the devil will distract you. Yeah. Kaya niya pinapalutang yan para matakot ka. Siyempre, makakita ka nga naman ng lumulutang. Anong mararamdaman mo? Matatakot ka, titigil ka sa dasal. Right. Madidistract ka. Di ba? Narcissist siya eh. Yes, oo. So, ang gawin mo, ituloy mo lang. Bababa din yan. Yan. Pero ano yung pinaka-worst bukod sa levitation? So far, yun lang po. Yun pa lang po ang na-encounter. Totoo ba yung umiikot yung ulo? Meron po yun. Yun ay kwento nila Father Jose Siquia. Oh Pero my ako, hindi ko gosh, pa po naranasan. So, paano yun? Hindi nababali yun? Hindi po. Meron pa nga humahaba yung dila eh. Meron pa nga, kimento sa amin eh. Ito, na may video ito eh. Yung in-exorcise yung isang babae na hindi naman po ganun katanda. Siguro sabihin natin nasa 50 years old yung babae.
Nung in-exorcise siya, nagmukha siyang 90 years old. Lumabas yung mga ugat niya rito sa mukha. Lumaki yung mata. So, the demon can do that. Wow. That is why the term itself is possession. Pinopossess niya yung tao, ginagawa niyang pag-aari niya. Di ba kapag pag-aari natin ng isang bagay, we can do whatever we want. So the devil, the demon can do whatever he wants to the person, to the body of the person without asking any permission from the owner of the body. Kaya mga kaibigan, isang paalaala rin po sa ating mga tagapanood, ang possession po, ang demonyo lang ang gumagawa. Hindi po pwedeng sumapi ang santo ninyo, ang mahal na birhen o ang mga anghel sa isang tao. Sapagkat ang pagsapi po o ang sanib, demonyo lang ang may kagagawan. Kasi sa sapi, nababiolate po yung free will ng tao. At makikita natin sa Book of Genesis, nung likhain ng Diyos ang tao, isa po sa pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin ay yung ating free will. Ayun po. So pag mayroon kayong nakita o narinig na sinasapian ng santo ninyo o ng mahal na birhen o ng mga anghel, huwag po kayong maniniwala. Hindi po totoo yun. And Father, may nakwento ka na nasapian because of envy. Yeah. Not actually nasapian. Na-curse siya. Na-curse. Oh. Yeah. I remember, bagong pari din ako nung panahon na yun eh. Itong bata, estudyante siya, architect, magaling siyang mag-drawing, no? At dahil doon, medyo sumikat siya ng konti. Sa school, no? Bait naman itong tao. Pinsan siya ng kaklase ko actually. Taga dito? Hindi, sa Pampanga. Okay. Kaklase ko ng high school. So, pinsan siya. And then, kinainggitan siya. Dahil sa husay niya sa pag-drawing, kinainggitan siya. Ngayon, ang sinabi sa kanya na curse through Facebook, parang tinag siya, yung pangalan niya nandoon, maputulan ka sana ng kamay. Ay, grabe. Pinost sa Facebook yon. Dala ng inggit. What happened? Itong estudyante, bumababa siya dun sa kanyang double deck bed, nahulog, no? So nagkaroon ng problema yung braso, medyo napilayan ng konti, pero dinala sa ospital. Tapos nung dalhin siya sa ospital, sabi ng doktor, nagkaroon siya ng fracture, ganun. So, umuwi na sa bahay, tapos pagkarapos ng ilang linggo, bumalik na naman sa ospital kasi nirereklamo yung kamay. Hanggang sa, to cut the long story short, na-confine na siya. Kung ano-ano nang nakita ng doktor sa kanya, nagkaroon na ng tubig yung lungs niya, nagkaroon ng ano. Sabi ng doktor, ang hirap ipaliwanag nito. Hindi kayang paliwanag ng medisina, ng siyensya. So itong kaklase ko, nag-doubt na siya. Oo nga, ano ba nangyayari dito sa pinsan ko? Sabi niya, naalala nila, kinurse pala siya, sinumpa siya sa Facebook. So ang ginawa, tinawagan ako. Sabi, Father, pwede bang magbakasakali kami? Itong pinsan ko, nasa ospital, naka-confine. May nainggit sa kanya. Sinumpa siya sa Facebook. Kaya ganyan ang nangyari. Sige, sabi ko, kinuha ko yung detalye, kinuha ko yung narrative. Pinuntahan ko sila. Sige, what I will do is, I will anoint the person. So, nagdasal kami. Gusto mo bang mag-confess? Sabi ko, opo, sabi niya. Sige, labas muna kayo. Nasa ospital siya. Nag-confess. Tapos, in-anoint ko siya. O, pasok na. During anointing, pasok na. Nung anointing na, nagdadasal kami, nagre-react ng konti. Ginawa ko yung minor exorcism, no? Dinasal ko yung to cut the curse. Talagang umaangat yung dibdib, no? Sumisigaw. Grabe. Oh, may curse talaga. Sabi ko, may curse talaga na nangyari. Sabi ko, sige po, babalikan ko kayo. Sabi ko, kukonsult ko sa mga kasamahang exorcist kung ano magandang gawin. Sabi ko ganyan. Tapos, nakaplano akong balikan ko siya a week after. Oo. But sad to say, he died. Oh my. Namatay yung tao. Oh. Nalungkot ako. So, ang nangyari is, saan nakaburol? Sabi ko. Pinuntahan ko. Dito po sa ganitong address. Sige, mimisahan ko. Ibibless ko. Nagmisa ako. Tapos blines ko siya. Nung blessing na, nung dinadasalang funeral blessing na, habang nagdadasal ako, nakita ng dalawang mata ko, pati ng mga kasama ko, lumalabas yung mga langaw sa katawan niya. San? Sa ataul. Oh my. Lumalabas, bakit may langaw dito? Sabi ko sa kaklase ko, Father, hindi naman makakapasok, nakasil yung ataul. Sabi, ayan o, nakita mo. Oo, nakita ko. Sabi niya ganyan. But there is something, sabi ko. There is something talaga. At yung nag-curse sa kanya, talagang para bang mambabarang. Malakas yung mambabarang. Paano yun? Kasi sa panood ngayon ng social media age, mga inggit. Oo.
Sumusunod ang demonyo sa sa Oo. technology. The Yeah, devil paano tayo can mapoprotektahan sa the devil can interfere into electronic device. That is why magandang tanong po yan, Brother Adrian, paano tayo mapoprotektahan? Mga kaibigan, ito po ang protection natin. Kung tayo po ay laging nasa state of grace, no? Ano po ibig sabihin ng state of grace? We go to confession regularly. Amen. We attend the Holy Mass regularly. Wala tayong absent sa Sunday Masses Right. natin. We pray the Rosary, no? Gumagawa tayo ng acts of charity. No? Nabubuhay tayo sa kabanalan. Hindi tayo tatablan ng sumpa. Amen. Babalik yan doon sa nagsusumpa. Oo. Hindi tayo tatablan. Kasi nakasil ka, protected ka sa grasya ng Diyos. So kung may bumato sa'yo, babalik lang, magbabounce lang sa kanya yan. Siya yung tatamaan. So ito po yung pinaka mainam na solusyon para tayo po ay makaligtas sa mga curses, hexes, spells, incantations. Wow. Paano ko inalaw ni Lord, Padre? Well, tulad po ng kwento siguro ni Emily Rose, inalaw ng Panginoon for His greater honor and glory para makita yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero nandun din sa disposisyon yan ng tao. Nasa disposisyon din siguro nila na siguro may kulang, something like that, na nakaligtaan, napabayaan, kaya nangyari doon sa ganong bagay. May mga dahilan ng Panginoon na minsan hindi natin ma-decipher, no? We cannot decipher the will of God, nangyari to. Pero sabi ko nga po, may purpose, may dahilan at nangyari yan. May mga failed exorcism ka na, Padre? Yeah, meron din po. Honestly, meron. Especially kapag ang patient, ang victim, ay hindi po nagko-cooperate sa instruction naming mga pare. Talagang nagpe-fail yun. Kasi para maging matagumpay po yung exorcism, kailangan ay makikinig sila sa payo ng pare, kung ano yung sasabihin, kung ano yung gagawin, no? Minsan kasi may mga pasyente po na pasaway dahil nakagawian nila itong bagay na to, nakaugalian na nila itong bagay na to, tatawag sila ng pare pero babalik na naman doon sa dating ginagawa. Right. Like naniniwala pa rin sa albularyo, Oh. naniniwala pa rin sila sa mga magtatawas, sa mga occult practitioners. Kaya instead na gumaling sila totally, hindi buo yung paggaling nila. Ganun po. Paano pa ganun? Pag failed exorcism, Father, napofrustrate ka ba? Nung una, yes. Pero kasi our goal is to help talaga, di ba? Yun ang ano namin, yung pakay namin, tumulong sa tao. Pero wala pa rin kaming magagawa. Discretion nila yun. Kagustuhan nila yung ganong bagay. That is why nasa kanila pa rin po yun. Nasaktan ka na ng possess? Sa pagkakatanda ko, isang beses siguro yan. Hindi ka pa nasipa, ganyan? Nasipa na ako. Nasipa na ako. That's why ang ginagawa ko pag malakas, doon ako lagi sa likod. Sige, sabi ko, hindi mo ako masisipa rito. Itatali ko na agad yung stola para hindi na siya makagalaw. Nice. Ganun ang nangyayari. And Father, ano po paano natin malalaman yung true possession versus mental illness? Of course, yun nga, yung tulad ng sinabi ko kanina, kailangan dumaan sa proseso, merong medical test yan, tsaka psychological test. Ano ba yung sinasabi ng doktor? May sakit ba tong taong itong pasyente? No? Ano ba yung psychological background niya? Kaya nga mahalaga na malaman namin yung buong detalye, yung buong kwento sa pamamagitan ng narrative. Kasi doon sa narrative ilalahad-lahat Yeah. And then makikita mo rin doon, sasabihin ng doktor, ano yung sakit na tong taong ito? Oo. Sasabihin ng psychologist, ano ba yung sakit ng taong ito? Meron kaming mga naging pasyente na meron silang psychological problem pero sila rin po ay possess. Kasi ang gagawin ng diablo, ng demonyo is palalabas din ng demonyo na itong taong ito ay May sakit. may psychological problem. Para sabihin namin mga pare, huwag na nating i-exorcise. Hindi tayo kailangan ito psychologist. Nagtatago lang. Nagtatago, correct. The devil can hide at the back of the psychological problem of the victim. So, paano siyam? Alam mo, aamin yan, Oo. madedetect mo yan sa sacramentals, tsaka sa dasal, magre-react. Kapag sabihin natin, itong taong ito may psychological problem siya, no? Meron siyang record sa psychology, sa psychiatrist, sa doktor na meron siyang sakit. Dinasalan mo pa rin bilang pare. Ginamitan mo pa rin ng sacramentals. Nag-react siya. Oo. May ano yan. May demon yan. Curious ako, paano kung higher demon siya? Yung nakwento mo kanina na hindi nagre-react. Yun ang mahirap. Yun po ang mahirap. Kasi nga, hindi siya madaldal, hindi nagre-react kaagad. Pero madedetect mo pa rin yan kasi may mga small manifestations pa rin nalalabas. Either babaho yung lugar, babaho yung tao,
Oo. Nangyari na po yan. Kasi kapag dinasal mo yung major exorcism, may tatamaan at tatamaan. Kahit sabihin mong higher demon yan, hindi yan magmamanifest. Pero sa lugar, may mangyayari pa rin. Gaano ka ba ako, Father? Yung na-experience namin 2 years ago, Imburnal. Yan. Imburnal. Yung Hindi mo mabaong- alam kung saan nanggagaling. Ganun. hindi mo alam saan manggagaling. Ibang case ito, ibang kwento to, no? Ngayon, sabi ko, saan nanggagaling yung baho? Yung in-exorcise namin yung tao sa chapel, sa isang chapel, actually sa exorcism center namin sa Pampanga, doon sa Holy Sepulchre, Apo Mama Kalulu Shrine. Okay. Meron kaming maliit na chapel doon na merong CR sa likod. Nung pine-perform namin yung exorcism, biglang bumaho doon sa CR. Hinanap namin, wala namang dumi or whatever, no? Tapos nung nagdadasal na ako ng Hail Mary, pumutok yung bumbilya. Napaurok ako ganyan. And then we Grabe. found out when we asked the parents of this victim na kuha niya yung possession dun din sa CR ng bahay nila. Look at the connection, na yung problema, yung evil spirits nagre-reside doon sa CR ng bahay nila, and since nagtatago yung demon, hindi siya nagmamanifest sa tao, sa CR nagmanifest. Hindi doon sa CR ng bahay nila, kundi sa CR ng chapel. Doon bumaho. Naamoy lahat ng grupo. Yun, napansin nyo? Opo, sabi, opo, Father. See? Naamoy muna namin bago namin nalaman na sa CR din nila nangyari yung attack. May connection, no? Yeah. So, Marurot mo. Mm. At yun nga, magaling, no? Kapag tahimik yung tao, aalis sa kanya, nasa bahay. Mm. What happened? Balikbayan kasi to eh. Taga US sila. Nakailang ikot na ako ng dasal, hindi nagmamanifest. Tumalon yung demonyo dun sa tiyahin. Sumakit yung kamay. Tumalon yung demonyo dun sa tatay. Oo. Tumatalon-talon. Kung saan namin tatapatan, tatalon, aalis. Hanggang sa nagpunta sa bahay. So dapat talaga, i-corner mo siya sa bahay. Ganun. Magaling ang demonyo. Tuso yan eh. Grabe, Cunning. no? Oo, di ba? Yung, yun nga, sa mga online course, Padre, ngayon sa TikTok, yung witchcraft, di ba? Na Yes. Very rampant na ngayon yan. Parang open na yan sa public. No? So, gaano kadelikado yun pag when we delve into occult? Well, sinasangla mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Hindi po biro-biro yung kanyang bagay. Bago nangyari yung... meron na dating ganyan, yung Charlie. Yeah. No? Yung kukuha sila ng papel, tapos yes or no. Parang Spirit of the Glass, yung Ouija. Merong yes or no, tapos mayroong lapis, iikot yan, no? Yan. Social media rin yan, di ba, no? Kita mo yan. So, delikado po yan kasi talagang papasok yung diablo sa taong naglalaro ito, no? Akala mo sa una maganda, akala mo sa una helpful, but at the end of the story, may kabayaran lahat ng bagay na yon. Yeah. So, delikado po yan. TikTok or whatever. Oo. Kasi nakaka-penetrate na siya sa social media sa lahat. Itong ginagawa natin, counter-attack to sa kanya. Bakit? Kasi we are preaching The truth. the truth using social media. Right. Diba? That is why ang demonyo, alam mo, takot kay Saint Carlo Acutis. Meron akong karanasan yan nung 2020. Paano yun? Meron kaming isang pasyente. At May that rally ka ba time, niyan? Meron. nag-request na ako actually sa isang kaibigang pare. Hinihintay pa namin. Hindi pa dumarating kay Father Dale Dakila. Sama ko si Father Dale kanina sa retreat dito sa UST. At inabot ko yung letter ni Archbishop Aniceto sa kanya para dun sa relic. Medyo matagal pa yung process kasi marami yatang nagre-request. So speaking of St. Carlo Acutis, siya po yung patron natin sa social media, no? Dahil ginamit ni San Carlo Acutis ang social media, ang internet, para i-preach niya ang Holy Eucharist at yung devotion niya sa Holy Rosary. Right. Ngayon, yung personal story ko po dito, yung experience ko nung 2020, that was pandemic, no? May dinalang pasyente sa amin na barang, na biktima ng barang. And then, at first, in-exercise ko siya dun sa parokya kung saan ako naka-assign, pero hindi natapos doon kasi nga grabe yung case. Yeah. Grabe, no? What I did is that I asked the help of fellow exorcists from the Archdiocese, and sinabi ng chief exorcist namin, the late Father Marius Roque, dalhin ninyo dito sa katedral and we will perform the exorcism here. Sabi niya, full force tayo, dating kayo. Sabi niya, pinapunta kami ni Father Marius noon. At ginawa namin yung exorcism sa San Fernando Metropolitan Cathedral. Siguro 3 beses.
Nung last session na namin, natatandaan ko pa yung date eh. October 20, 2020. Uy. 10 days after the beatification of Saint Carlo Acutis. So what I did, subukan ko nga si Saint Carlo, si Blessed Carlo, kung nasa heaven siya. Sabi ko, para lang mapatunayan natin na talagang nasa langit si Blessed Carlo Acutis, tawagin ko siya sa exorcism. Sabi ko, through the intercession of Saint Carlo Acutis, I command you, demon, tell me your name. Through the intercession, through the help of Saint Carlo Acutis, I command you, tell me your name. Wow. Sinabi yung pangalan, no? Hindi ko na po babanggitin. Lower demon lang siya. Pagkatapos sabihin, search nyo yung list. Ano ang meaning ng pangalan niya? And we found out, fire, apoy, strength. Kaya pala. Tapos, yung oil na pinainom sa kanya ng albularyo, no, sabi ng albularyo, inumin mo to, ininom niya, yung oil ay dedicated kay Satan. Matagal ng panahon yung pinainom siya ng oil bago siya nagkasakit. Nung actual exorcism namin, nilabas niya lahat ng oil. Nakalahati yung timba. Grabe. At meron akong video nun. Papakita ko rin sa'yo. Bawal po sa mga viewers natin. Wow. Yes. Wow. At doon ko po napatunayan na si Blessed Carlo, ngayon, si Saint Carlo Acutis, ay talagang nasa langit. Kasi imagine that, ayaw umamin, ano pangalan mo? I ask the help of Blessed Carlo Acutis through the intercession of Saint Carlo Acutis. Demon, I command you, tell me your name. Actually, yung wife ko, hindi pa kami kasal noong 2020. Pandemic din, yung mismong beatification niya. Nakapanaginip yung wife ko na sinasakal siya ng rosaryo. Tapos biglang dumating daw si Carlo Acutis. Tapos sinabi niya, touch not the anointed daughter of God. Tapos biglang nawala yung Oh, di ba? Intercession parang, niya. wow. Kasi So, devotee si Saint Carlos sa rosaryo din ng Mahal na Birhen eh. yeah. Oo, Oo. devotee siya. And na ano ko din sa yung sa nanay niya na sinunog din ng demonyo yung mismong computer niya. Kasi yun yung ang ginagawa niyang website, yun yung kanyang paraan para mag-preach. So sisirain ng demonyo para mawalan siya ng paraan para mag-preach sa mga tao. Right. Grabe, no? And ako nakaka-relate yan. Yung mismong hard drive ko kung saan nandun yung interview, Father, nabura. Dapat po binibless talaga yan, Brother Adrian. Grabe, di ko makalimutan yung Father. Dapat ba pare mag-bless? Yeah, pwede naman, yeah, pare. Or ikaw, kung sa'yo naman, meron namang lay prayer. Oo. Merong prayer for lay person. Kahit pahiran mo lang ng holy oil, yung ano, Sa may kita yung prayer na yung Father. bibigyan kita. Sige. Meron ako. Bibigyan kita. Thank you. And Father, sa mga practices like albularyo, fortune telling, bakit delikado to? Well, may sinasabi ang ating Catechism of the Catholic Church dyan, no? Kung babasahin po natin ang Catechism of the Catholic Church, Article 2111 to 2117, nakalahad dito, no? From 2111 to 2117, yung pinagbabawal ng simbahan na maniwala tayo sa superstitions, maniwala tayo sa mga albularyo. Sinasabi to ng simbahan kasi ang paniniwala sa mga superstitions, even sa mga albularyo ay it deviates our true worship to the true God. Okay. No? So, imbis na magtiwala ka sa Panginoong Diyos, nababaling yung tiwala mo sa mga bagay na walang basihan. At itong mga albularyo na to, well, it's a Filipino culture, practice. Ano ba tayo mga Filipino bago dumating yung Christianity dito sa atin? Pagan. Noong 1521, pagan tayo or animists, no? Animists, We no? worship the nature, samba sa puno, sa bundok, no? Sumasamba sa mga anito. And who are the anitos? Anitos are the fallen angels, the demons. At saan galing ng albularyo yung kanyang kapasidad para magpagaling ng isang tao? It's coming from the anitos, from the fallen angels. That is why it's what we call intergenerational spirits. Ang albularyo, bago mamatay, ipapasa niya yung power niya sa kanyang anak o sa kanyang apo. Pasa-pasa, salinlahi, pasa-pasa, pababa ng pababa. So it means, yung term dun is intergenerational, pababa ng pababa, mana-mana. No? So it's not coming from the Lord. And sad to say, some albularyos, they thought that their power to heal
is coming from the Lord. Pero hindi. Ano ba yung trabaho ng demonyo? Deception. Right. Panloloko. Tama. Di ba? O meron akong kakilala, albularyo. Pinaniniwalaan siya ng mga tao dun sa barangay namin kasi meron siya mga imahe ng santo, mga poon. O the devil can use those images, especially if those images were not blessed. That is why even sa mga images, pwedeng pumasok ang demonyo kung ginamit ang imahen sa occult practices o dinesecrate ng mga non-Catholics. That is why it is very important to consecrate, to bless the image ng Panginoon, ng Mahal na Birhen o ng mga santo. Kasi when we bless, when we exorcise the images, we set them apart for divine purposes. Yan po yan. Wow. And Father, may difference ba yung mga attacks pag nakatira ka sa Metro Manila or sa province like Pampanga? Actually, wala naman. Pareho lang po. Yung attack dito sa Manila at yung attack sa Pampanga or saan mang probinsya, wala naman pong difference. Pareho lang yan. Depende yan doon sa taong ina-attack. Ano ba yung ginawa niya? Bakit siya na-attack? Depende sa kanya yan. So, usually, minsan mayroong mga attack dito sa Manila pero lesser sila. Minsan yung attack sa probinsya, mas higher siya. Ganyan. Kasi stronger siya. Depende pa rin po doon sa tao. Doon sa victim. And meron kang talk, UESL, about devil's tactics. So, paano sila nakaka-infiltrate sa modern entertainment po, Father? Saan po? Sa modern Entertainment. Well, Horror movies. napag-aralan po namin yan sa isa sa mga Pache conference namin na ginawa sa Cebu noong 2023. I remember, meron kaming isang speaker, I just forgot his name, foreigner siya. Pinakita niya sa amin yung influence ng demonyo sa yung mga palabas na yan, ano? Bawa yung mga games na yan, sad to say, pati yung mga cartoon movies. Cartoon. Yes, meron siyang mga pinakita sa amin. Wow. Hindi naman po ako killjoy sa mga mahilig maglaro, no? Pero yung mga example na lang ho, no? Ito'y halimbawa na lang, yung ML, yung game na yan, no? Sikat na sikat. Sikat yan. Bakit nakaka-addict? O, halimbawa, nung time na high school ako, Dota. yung Dota, Ragnarok. Na-addict ako dyan. Yes, tama. Ang nilalaro ko ng Counter-Strike. Ako din eh. Di ba? Huwag ka maingay, malalaman yung taon natin. Hindi, joke lang. Counter-Strike. So, yung what do you call this? Yung Red Alert, yung Dota. Meron pang term nun eh. Yung barkada ko nilalaro niya, Diablo yung term. Oh, Diablo. Diablo. I remember that, no? Yeah. Sikat din Yung yan. barkada kami nun eh. Nilalaro namin yan eh. Pagkatapos namin nag-serve sa simbahan, sa Kristan kami, Knights kami. Lalaruin namin yan. Counter-Strike, Diablo, Red Alert. So yung mga yan, may Ragnarok. Nakaka-addict talaga. Talagang meron akong kakilala na hindi kumain, hindi naligo ng isang linggo. Literally speaking, because na-addict dun sa game na yon. Bakit nakaka-addict siya? Kasi according to our speaker, no, sa Pache conference namin noong 2023, yung mga gumawa ng mga palabas na yan at ng mga games na yan, mga computer games na yan, hinaluan nila ng demonic influence na para yung mga maglalaro at manonood, ma-addict sila. No? Ma-addict sila. At nagre-reflect din yan dun sa pag-uugali ng mga naglalaro. Sasabihin ng nanay, ba't tong anak ko na to ganito na ugali ngayon? Wala nung na-addict siya sa ganitong computer games. Bakit hindi na siya nakikinig sa akin? Bakit sumisigaw na sa akin? Bakit hindi nagwawala, hindi na masunurin, etc. It's because may influence yan na natatanim sa isip ng bata, sa genes ng bata. Yan ay talagang parang sinadya ng mga should we say satanist or kung ano man sila. Kasi di ba may yung sa KMGS na pinakita rin yung mga bata nagwawala. Yung sinisira yung yes, dahil inagaw yung games. Oo, tama. So tingin mo yun this part ng influence? Part siya ng demonic influence. Kasi gagawin lahat ng demonyo, sasakayan sa panahon eh. Okay. Para maka-attack siya sa atin. Oo. Gagawin niya lahat ng panahon, ng pagkakataon para makuha niya yung attention natin. Imagine, the word itself, addiction, addict ka na sa ganitong klase ng computer games, may oras ka pa ba para magsimba? May oras ka pa ba para magdasal? May oras ka pa ba para sa pamilya mo? Saan yung oras mo? Nandito na sa game na ito, nasa computer games na ito. So, wala ka ng oras sa Panginoon, wala ka ng oras sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, nandito na sa game na to. So, yun yung parang kasangkapan, no? Ng ginamit ng demonyo para yung isang tao ay ma-addict talaga siya. Grabe, no? So, pag ganun, Father, anong dapat nilang gawin? Well, una sa lahat, nasa magulang po yan. Oo. Malaki yung responsibility ng parents sa mga anak.
pag nakikita ng parent na yung anak niya ay addict na sa ganyang klase ng mga computer games, na sometimes unaware sila na demonic, they should stop their child, their Right. children. Oo. No? Kung nakita nila nagbago na yung ugali, naging matigas yung ulo, Okay, nag-isolate? isolate na, that's it. Medyo delikado na po yan. It affects the spiritual level and even the psychological and mental level of a person, of the child. Pag ganun ba, kailan exorcism kagad? Yes, papatingin mo muna sa psychologist. Afterwards, minor exorcism siguro. Minor exorcism. Siyempre kailangan pa rin natin yung sangay ng psychology, Right. no? Tapos Oo. yung exorcism. And bakit may mga parang hindi naniniwala sa exorcism? Una sa lahat, depende sa training nila, no? Hindi tinuro sa kanila sa seminaryo, hindi tinuro sa kanila ng mga professors nila. And isang reason din ay siguro liberal yung pag-iisip. Liberal. So, pangalawa nun, takot sila, no? Meron akong alam, sinasabi ang demonyo daw ay figure of speech lang Oh, sa wow. Bible. Wow. Ha? Figure of speech. Meron din namang ibang, sorry, sad to say, pare na sinasabi, ang tagal ko ng pare pero hindi ko pa nakita ang demonyo. So, hindi siya totoo. Totoo po itong kinikwento kong ito. Kasi talagang verbatim na sinasabi. Tagal ko ng pare, bakit di ko pa nakakaharap yung demonyo? Pero kapag may possession, takot na unang tumatakbo. Dalin mo yan sa exorcist, ayoko yan. Something like that. Ganun po. Depende yan sa napag-aralan nila, sa training nila. Importante kasi yung seminary formation eh. Kasi sa seminary formation, doon ka mahuhubog intellectually, no? Hindi lang intellectually, yung buong pagkatao mo. Cognitive, affective, psychomotor, sabi ba? No? Yung buong aspeto ng pagkatao mo, mahuhubog yan sa seminaryo. So kung ano yung nakagisnan mo, ano yung tinuro sa'yo, ano yung training niyo sa seminaryo, dadalhin mo yan hanggang maging pari ka. Oh. That's why may mga ibang pare, they don't believe in exorcism, they don't believe in demons. Maybe hindi tinuro sa kanila o baka yung level na yung ano nila, yung tawag dito, very liberal sila mag-isip, no? Liberal theology ba ang pag-aaral? Parang ganoon. Opo, liberal. Ang pari ba ay kunyari hindi naman siya na-point as exorcist. So hanggang saan yung minor lang? As long as he was ordained a Catholic priest, by the virtue of his ordination, he can perform minor exorcism. Hindi yung solemn. Hindi yung solemn kasi sinasabi ng canon law na ang solemn exorcism ay reserved sa mga appointed exorcist ng bishop. Of course, the bishop is the chief exorcist. Pero yung mga appointed exorcist ni bishop, sila yung makakapag-perform ng major exorcism. Ngayon, lahat ng pari po ba pwedeng mag-exorcise? Yeah. Ang sagot, yes. They can perform minor exorcism. Sa binyag nga ang deacon, di ba? Meron tayong panalangin ng exorcismo sa binyag. Yeah. Di ba? So, i-exorcise mo yung bata mula dun sa original sin. So yun, minor exorcism na yun. So all priests can perform a minor exorcism. Pwede rin sila mag-exercise ng mga sacramentals. Of course, kasi pari sila sacramental lang yun Okay. Yung misa, sacramento nagagawa nila, mas mataas ang sacramento sa sacramentals. Kasi mga iba, naiwas. Ba't ko i-exercise? Yun, Yeah. yun po. So sa mga kapatid kong pari na nanonood, pari po tayo, so we can exorcise sacramentals. No? Right. Kasi exorcism of sacramentals lang naman po yun No, hindi naman limited yun sa mga appointed exorcist lang. All priests, no, can do that. Can perform minor exorcism. But of course, as I've said, major exorcism is reserved for the appointed exorcist of the bishop. Yeah. And how about sa tatay ng tahanan, father? Yes, kasi ang tatay ay merong natural authority. Okay. Iko-quote ko yung kaibigan ko, si Brother Paulo, no? Si Brother Pau, sa bahay, nagdadasal sila gabi-gabi ng rosary. After that, ibibless niya yung mga inaanak ko, no? Nilalagyan niya ng holy oil sa noo and he can bless the house because he is the padre de pamilya. Meron siyang natural authority sa bahay. One time, meron kaming taping ng Know the Faith sa bahay ni Brother Paulo at sinamahan ko silang magdasal. Dahil nandoon ako, I joined them in prayer. Sabi sa akin ni Brother Paulo, dahil pari ka, kahit akong padre de pamilya, you have the spiritual authority, you do the blessing. So ako nag-bless sa kanila, sa mga inaanak ko. Wow. Kasi nga, yung pare, kahit saan magpunta yan, may spiritual authority.
Amen. Ang tatay may natural authority within his jurisdiction. Oo. Pwede ba, pwede ba mag-cast out ba yan? Sa kanyang bahay kasi sakop niya yun eh. May Okay. authority siya doon. Meron siyang natural authority doon sa bahay niya. But of course, pag may pare, ang pari ang gagawa. Okay. So, at least malinaw yan, Father, di ba? Opo. Oo. Yung naalala ko yung tatay ko eh. So, nung in-exercise ko yung bahay namin, may part na ako yung nagdasal, meron ding part na siya. Sabi mo sa akin, "O, ba't sa akin mo pinapadasal to? Dad, ikaw yung padre de pamilya eh. Meron ka natural authority dito." Sabi ko. So, dasalin mo yan, sabi ko. Pero in the absence of my father, ako yung nagdadasal lahat nun. Kasi nga, yung authority ng priest, spiritual authority. Wow. Malaki yung scope niya, yung Yeah. sakop niya. Speaking of Brother Paulo, kasi napag-usapan namin kanina yung sa mga morgue, may mga spiritual attack siya doon. Bakit nangyayari yung Father? Depende siguro dun sa taong namatay. Oo. Ang theory ko dyan is that baka yung taong namatay na inimbalsa mo nila ay engage sa occult practices na hindi alam ng mga embalsamador, no? Dinala sa morgue. So yung spirit of occultism, of course nakadikit yan dun sa tao, sa bangkay, na pwedeng mag-iwan siya ng contamination dun sa lugar. Okay. That's why it's good to bless the funeral homes, yung morgue. Kasi we do not know. Kilala mo ba tong patay na to na binabalsa mo? Alam mo ba yung background niya? Eh bakit? Baka mamaya ano siya? Baka mamaya ay occult practitioner siya, 'di ba? Yung demon na pinoses yung kanyang pagkatao, nandun sa katawan niya nakadikit. So it's good to exercise the morgue. Organ. How about yung mga bisita mo sa bahay? Yung mga pinapapasok sa bahay, Father? Dapat meron kang protection. Kung halimbawang meron kang isang bisita na dumating doon na hindi mo alam, occult practitioner siya, para hindi mag-take effect yung dala niyang contamination, yung bahay mo mismo dapat ang malinis. Papasok pa lang siya doon, nahihilo na siya. Meron kaming ganong case. So hindi makapasok, takot siya. Bakit tayo pumasok? We found out later, occult practitioner pala. Oh. Pag ang bahay ng isang tao ay malinis in a sense na hindi yung malinis na winawalisan na, hindi yon. Bagong- Part na rin yon. Part na rin yung malinis talaga na hygienic yung tao, importante yan. Pero what I mean, malinis spiritually, yung nakatira ay banal na pamilya, yung bahay na be-bless, every epiphany. So, yung bisita na pumapasok doon, no? Kung meron silang bit na masamang espiritu, hindi yan komportable. Hindi yan kaagad aalis yan. Meron tayong tinatawag na aversion to the sacred. Yeah. Yung term na aversion to the sacred, ang isang taong may sapi, ang isang taong may masamang espiritu, galit sa pare, ayaw makakita ng pare, ayaw makakita ng crucifix, ayaw pumasok sa simbahan. Kasi sagrado yung mga yan. Sagradong lugar, sagradong bagay, consecrated person, aversion, galit siya, takot siya. Ayaw Ganun niya. din pa. Ganun din yun So, sana. kung ang bahay mo ay malinis spiritually, no? Nagdadasal yung pamilya, bine-bless yung bahay palagi, no? Nabubuhay sa state of grace yung family, kahit may pumasok na occult practitioner, maruming tao, hindi yan komportable. Hindi yan magtatagal, aalis yan. How about pag nagpapamassage, Father? What do you mean by that? Di ba sa mga spa-massage, di alam mo yung nagmamassage sa'yo, baka occult. Incantation. May term dyan, incantation or occult practitioner, binubulungan ka. Hindi, I mean, kunyari, di ba sa mga spa, ganyan. Tapos itong syempre, di natin alam yung background ng yung Nagmamassage sa'yo. Possible Okay. bang may problem ba doon? Kapag ang nagpapamassage, halimbawa, ganito yan, Oo. yung nagmamassage ay occult practitioner, yung minamassage, no, ay nabubuhay sa mortal sin, Okay. tatamaan siya. Pero kung yung minamassage, kahit na nagpapamassage ay banal, nabubuhay sa state of grace, hindi siya tatamaan. Okay. So ang protection dito, mga kaibigan, my dear viewers, yung faith po natin. Ang pananggalang po natin dito sa labanang ito ay walang iba kundi yung ating pananampalataya sa Okay. Diyos. Quoting from the Catechism of the Catholic Church, Article 153, faith
Our faith is our relationship with God. Mm. Faith is God's gift to us, and what we are doing is our response to God's gift. Amen. Regalo ng Diyos na binigay sa atin. Kaya kung anong ginagawa natin dito, yun ang pagtugon natin sa regalong binigay ng Diyos sa atin. Yeah. Kasi minsan napapansin ko yung mga yung dighay sila ng dighay. Dighay, yes. May lumalabas yung pagdighay, Oo. yung pagsusuka sa exorcism, Oo. lumalabas, demons are coming out. Oo. Especially yung vomiting. Well, pag nagbabamit na yan, it's a good sign. Kapag ang victim ay nagbabamit na, it's a good sign that demons are coming out. Ngayon, kapag dumidigay sila during exorcism prayer, meron na rin kaming karanasan dyan. Imagine blessing of house lang nagbe-bless lang ng bahay yung kaibigan kong pare na exorcist. Bine-bless lang yung bahay, bine-bless yung asin. Yung anak ng may-ari, dighay ng dighay. Manifestation. We found out na contaminated yung bata, yung tao. So yung blessing ng bahay, yung blessing ng sacramentals na uwi sa blessing ng tao. Exorcism ng tao. Magre-react siya. Magre-react. Kaya nga sabi mo kanina, yung tanong mo kanina, paano natin madidistinguish yung totoong possession sa may psychological problem? May magre-react yan. Tignan mo nga yun, bro. Simpleng blessing lang, house blessing, tsaka exorcism of sacramentals. Nandun lang yung bata. Yung anak ng may-ari, nagre-react siya sa prayer. Oh, may something. Nung dinasalan namin, tinabagan ako nitong kaibigang pare, si Father Regan. Father, tulungan mo naman ako, sabi niya. In-exercise namin, dun dumighay ng dumighay. Talagang grabe. Wow. Oo, nakita ko yun, no? So, sorry for the term, nagbamit pa talaga. Nagbamit. And then, trinace namin, may attachment itong tao sa yung girlfriend niya, imagine girlfriend lang niya, connected sa occult. That's it. Grabe. Kaya dapat talaga mag-ingat tayo, mga kaibigan. Yeah. How about yoga, Father? Well, part yan ng New Age movement. Yoga, Reiki, Maraming Pilipino. Yung iba taong simbahan pa. yes. Well, yung iba, so sorry to say hindi ako magbabanggit ng pangalan. Hindi ako magbabanggit ng yung Pwede iba, naman. yung iba religious pa. Oo nga. Nagsaserve. Oo. Religious pa. My goodness, naniniwala sila sa ganyan, sa yoga, sa Reiki, sa kung ano-ano. Well, New Age movement po yan. Wala naman And daw somehow, mawawala. meron. Mawawala, mga kaibigan. Yung pananampalataya ng Health Diyos. naman daw. Healthy. Well, pwede ka naman maging healthy na hindi mo ginagawa yan. Mag-jogging ka, mag-exercise ka, mag-basketball ka. That's it. Pwede mong gawin yan. Pero ang yoga kasi, nag-originate yan. Hindi naman yan sa ating mga Kristiyano eh. Okay. Diba? Nag-originate yan sa mga Buddhist, sa mga Hindu, something like that, diba? And somehow, meron siyang attachment, no? Doon sa yung pinanggalingan niya. Meron siyang, influence. So kahit hindi aware yung tao, kunyari gusto ka yoga for health benefit, tatamaan siya? Yes. Pwedeng opening sa kanya. Opening yun. Opening. Kahit medyo, anong tawag dito? Innocent siya? Yeah, opening yun. Oo. Parang yung isang tao, pasyente. Oo. Di ko naman alam na masama palang magsigarilyo eh. Try ko lang. Oo. Tapos nasubukan niya. Oo. Ginawa na niya ang ginawa. Hanggang sa nagkaroon siya ng sakit sa baga, sa lungs. Oo. Trinay ko lang, di ko naman alam eh. Oo. May sakit ka na pala. May case ka na ba na because of... Sa yoga, wala pa po. Wala pa, usually wala pa. So- Wala pa kami na-encounter. Pero you advise talaga na tigilan nila yan, no? Opo. If Wag you, na nilang hintay na tawagin Yes. ka nila. kung gusto mong mag-exercise, magsumba ka na lang. Kaya mag-basketball ka na lang. Mag-jogging ka na lang. Oo. O kaya mag-jumping rope. Kanina pag-usapan namin, Brother Paulo, na maalaga sa'yo ang last rite, anointing of the sick. Of course. Bakit? Of course. It is the last sacrament. But of course, hindi lang last sacrament. Yung ibang tao natatakot dyan kasi ayaw magpa-anoint. Kasi akala nila pag i-anoint na namin, namamatay na. Hindi po mga kaibigan. It's not for the dying. It's for the sick. Yung mga ina-anoint kami na after namin gawin yung anointing, nabubuhay o mahaba yung buhay. Pero of course, kung gusto nating makasigurado tayo, kapag may sakit ang isang tao, the word itself, anointing of the sick, para sa mga may sakit talaga siya. Hindi naman nangangahulugan, naghihingalo ka na o mamamatay ka na. Hindi. Panalangin yon para lumakas ka. Whatever, kung ano man mangyari sa'yo, at least naka-ready ka. Yeah. Yung importante po doon nakahanda ka, no? Kasi sad to say, may mga ibang tumatawag sa aming mga pare, pinapa-anoint nila yung mahal nila sa buhay kapag last breath na nila. Dapat kapag conscious pa yung tao. Pero of course, kahit ano pa yung estado niyan,
May sakit, basta may sakit yan, matanda or dying, puntahan namin, i-anoint namin. Kasi ang anointing of the sick, no, hindi lang nagbibigay ng kagalingan sa isang tao, kundi pinapatawad din nito yung pagkakasala ng isang tao. But if itong taong ito hindi nagtagal, kinuha na siya ni Lord, at least that person received the sacrament of anointing Right. at pinatawad siya ng Panginoon Oo. on that moment. Yeah. So, Ganun po kahalaga. talagang kahit anong oras, on the go ka dyan. Yes po, dapat. Kaming mga pare, sad to say, sinasabi may day off kami pero in totoo wala kaming day off. Kasi pag tumawag sa amin, especially in danger of death, kailangan naming puntahan. That's our duty. Wow. So, nabanggit niya, binibless mo pa daw yung... Yeah, it's part of the ritual, the Roman ritual, yung galing dun sa collectio rituum, nakalagay dun sa parang introduction, no, after nung the Lord be with you. Right. Sasabihin doon na may this holy water call to mind our baptism into Christ, who by His death and resurrection has redeemed us. Ako, hinahaluan ko na ng exorcism kasi, minor exorcism, kasi doon sa libro naming Kapampangan, yung Kapampangan ritual, meron siyang minor exorcism part. So, ang ginagawa ko ay ibibless ko yung taong may sakit and I will ask the Lord to drive away the evil spirits, pwedeng naging cause ng sakit ng tao, and also I will bless the house. No? So sabi ko, Panginoon, itaboy mo yung demonyo at yung masamang espiritu na nasa lugar na ito na nagdudulot ng sakit sa isang tao. So ibibless ko ng holy water. Wow. Kasi di ba, agawan din yan good and Agawan. Lalo na kapag dying yung tao, Kapag dying yung tao, of course gusto ng demonyo mapunta sa kanya yung kaluluwa eh. Yeah. Doon yung moment na talagang kailangan ay may pari sa tabi niya, i-anoint siya or ibigay yung apostolic pardon para patawarin siya ng Panginoon. Yes. At nasa disposition pa rin yan, of course, nung pasyente, nung ina-anoint. How about mga relic, Father? How powerful mga relic? Well, according to my professor in sacred liturgy, relics supposed to have powers because we use these relics in exorcism. Quoting from Canon Law, Article 1190, yan, sinasabi dyan sa Canon Law. May sinasabi ang Canon Law sa relics, no? 1190. I hope hindi ako nagkakamali kasi tinandaan ko yan eh. Yeah. Kasi yung 1187 tungkol yan sa veneration ng mga saints. Yung 1190 is about sa mga sacred relics. Hindi sila pwedeng ibenta, no? Kasi pag binenta mo yan, simony. Ang relics ay tatlong klase. Yung first class, yan po ay galing sa katawan ng tao. Ng santo. Either buto, katawan, corpse, laman, buhok, or kung ano man yan. Or ash, no? Yung abo niya. That's the first class relic. Second class relic, yung ginamit niya. Damit, or kung ano yung ginamit niya. Third class relic, yung bagay na pinahid sa kanya. So, ginagamit ang relic sa exorcism kasi ito ay part ng katawan ng santo, yung first class, ano? Lalo na kapag ang demon na nakasapi doon sa tao, no? Yung nemesis niya, yung katapat niya, itong santong ito, mas magiging madali ang labanan, ang exorcism kapag meron kang relic ng santo na nemesis nitong demon na ito. Mapapahina mo siya. Wow. That's Galing. why dapat may nakakatulong po ang relic sa exorcism. May experience ka na ba na na-detect nila na, dala-dala mo yung... Yes, init sa kanila, masakit. Actually, hindi po ako yung naka-experience, yung kasamahan kong pari last year. Doon sa bahay ng kinikwento ko po sa inyo kanina na dinedicate kay Satan when we perform the exorcism ng tao tsaka ng lugar. So, yung pamangkin po nitong victim ay walang kaalam-alam, no? Wala siyang kaalam-alam na may mga relics dito. Hindi niya alam kung sino, no? Nung natapat siya doon sa relic ni Saint Thomas Aquinas, nasaktan siya. Oh, wow. Parang may something, sabi ganyan. And then we found out na si Saint Thomas pala yung nemesis ng demonyo na nasa kanya. Dahil? Because of that sin, no? Meron siyang sin na isang kasalanan na ginagawa na ang panlaban si Saint Thomas. Galing. Ba't siya nasaktan? Tapos nung tignan namin yung relics, sino pa to? When we found out,
nabasa namin yung Saint Thomas Aquinas. So very powerful yung mga That's relics nice. talaga. That's why we use them during exorcism. Oo. Siguro, before we wrap up, Padre, bakit may mga incorrupt na santo? May explanation ka pa dyan? Well, yan ay plano ng Diyos. Dahil sa kabanalan ng santo. No? Example, si Saint Bernadette Soubirous, hindi yan naagnas. Alam ni Brother Paulo yan kasi yung embalming, no? Diba? Pag ang tao namatay, nilalagyan ng formalin sa loob, sa katawan, ano? Well, plano ng Diyos yan to preserve the body of this person kasi itong katawan na ito ay nabuhay na banal, kaya pinanatili ng Diyos na wag maagnas para ipakita sa mga tao yung kabanalan ng santong ito, no? So yun po yung dahilan kung bakit incorrupt sila or intact sila, hindi sila naagnas. Hindi sila kayang sirain ng kamatayan dahil hindi sila nasira ng kasalanan. Amen. That's the good answer siguro. Hindi kayang sirain ng kamatayan ang kanilang katawan dahil nung nabubuhay sila, hindi sila kayang sirain ng kasalanan. That's it. Wow. Pero of course, meron pa ring mga santo na na-corrupt sila. Yeah. Ano pa rin yan? Of course, plano pa rin ng Panginoon. Ang Panginoon lang ang nakakaalam dyan. Amen. And Padre, bakit mo mahal ang pagiging Katoliko? Of course, ito ang simbahang tinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At nandito ang katotohanan. No? Tayo ay nabubuhay sa katotohanan. Makikita mo ba yan sa Biblia? Opo. Ano ang sinasabi ng Matthew chapter 16 verse 18? You are Peter, and upon this rock I will build my church. And even the gates of hell cannot prevail against it. Tinatag ng Panginoong Hesukristo ang simbahan sa ibabaw ng bato ni San Pedro. And as we can see from the first letter to Timothy chapter 3 verse 15, the church, Saint Paul is referring here, the church is the pillar and foundation of truth. Yeah. No, nandito ang katotohanan eh. So, bakit mahal ko ang Katoliko? Kasi ito ang tinatag ng Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you so much, Father Ravin, sa pagkakataon na ito. At sobra akong na-inspire, na-bless sa story mo. At ang dami ko natutunan sa'yo. Salamat din. Alam mo, bilang bagong pare, grabe na experience mo sa ministry. Opo. At thank you so much for this. And we pray for you and pagdasal mo kami palagi, Opo. Father. Salamat po. At salamat din po sa pagkakataon na-invite niyo ako na mag-guest dito sa Yeah. inyong interview. Salamat po sa ating mga viewers. Suportahan po natin itong programa ni Brother Adrian. Yeah. Manatili tayong Katoliko, manatili tayo sa katotohanan. Yeah. At manatili tayo sa grasya ng Diyos. Amen. Actually, nauna pa ako sa possess na invite ka. Hindi lang tayo. Yun na ba? Oo nga pala. Oo, diba? Last year. Nauna ka pa kay Brother, kay Sir John Arcilla. Oo. Yeah. So, Thank you po. Thank you so much, Father. And baka pwede mo kami bigyan ng prayer and a blessing. Sige po, ibibless ko kayo at ang mga viewers natin. Let us be aware of God's abiding presence in our midst. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May God the Father bless you. May God the Son heal you. May God the Holy Spirit enlighten you and give you eyes to see with, ears to hear with, hands to do the work of God with, feet to walk with, and a mouth to preach the word of salvation with. And may the angel of peace watch over you and lead you at last by our Lord's gift to the kingdom. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and protect you with your family and your loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us bless the Lord and give Him thanks. Thank Thank you, you po. Father. God bless. Thank you po, brother. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, and today ini-invite ko kayo na maging part ng aking supporters group dito sa aking ka-faith community, dito sa ating online evangelization na ginagawa. Pwede kayong maging supporters through Patreon. Sa Patreon, dito ilalagay ko yung mga face-to-face kong interview at mga online interview at magkakaroon kayo ng unedited early access dito. Sa Patreon, ang unique dito, pati yung face-to-face interview ay i-upload natin dyan na unedited. Para maka-join kayo, ay ilalagay ko yung link dito somewhere here or sa description kung paano kayo maka-join sa ating supporter sa Patreon. And sa YouTube, mas lower cost yung babayaran nyo dito. Pero magkakaroon din kayo ng early access dito sa YouTube pag naging supporters ko kayo. Dito sa mismong YouTube channel, naging member kayo dito, ay magkakaroon kayo ng access sa mga online interview
Ayan, mismong live interview, ma-access nyo yan for members only. Pero may catch din sa YouTube. Kung after ko nang ma-edit yung mga face-to-face kong interview, bago ko siya i-upload sa YouTube, ay magkakaroon ng access yung for members only. Ayan, so siguro mga 1 day ahead or 5 hours ahead, mapapanood nyo kagad yung interview na yun bago ko siya i-upload sa public. Para maka-join kayo sa YouTube bilang supporters, ay merong button dyan sa baba ng video na to kung saan pwede nyo i-click para maging members kayo dito sa YouTube. Siguro marami nagtatanong, Adrian, kala ko ba lahat ng content mo ay libre? Bakit may supporters? Di ba may bayad yan sa Patreon at sa YouTube? Yes, tama po kayo. Marami po ako na encounter na mga nagme-message kung saan daw nila pwedeng mapanood yung naging interview ko. After ko ma-announce, kunyari na-interview ko si Father Chad Ripperger, so marami na po kagad naghahanap. Pero imposible po nating magawa yon. So kailangan po nating i-edit yan, pagandahin, bago natin upload sa ating platform, sa ating mga social media platform. So sa mga taong gustong-gusto, atat na makapanood ng early access unedited, ay ina-upload ko siya sa Patreon at sa YouTube. So, pwede nyo siyang mapanood dyan. Yun yung benefit nun kung talagang gusto nyo siyang mapanood kaagad. Pero, hindi lang yun ang catch. Pag naging member kayo ng ating supporters group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating online evangelization na ginagawa. Yes, libre nyo siyang nakukonsume sa ating YouTube channel at sa mga iba pang nating mga social media platform. Pero tandaan po natin yung ginagamit natin sa mga software, yung cameras, and yung time, yung effort, pupunta natin yung mga guests, ay hindi po libre yan. 'Di ba sa panahon ngayon, ang mahal na rin ng gas. Pamasahe, anything na binibigay natin sa mga guests, ay may cost po lahat ng yan. So, pag naging member po kayo, naging supporters ko kayo, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization at magiging part pa kayo ng ginagawa natin. At sobrang nagpapasalamat ako in advance kung kayo ay magde-decide na maging ating mga supporters dito sa ating online evangelization na ginagawa. And alam naman natin na itong laban na to is a spiritual battle, na dito sa online, ang dami ng mga fake news, mga maling balita, maling information dito sa social media, ay nilalabanan natin itong mga diabolic influence nito for giving you a solid Catholic content na na-interview natin na ating mga guests. Ipagdasal nyo, ipag-pray nyo kung kayo ba ay tinatawag ni Lord na maging supporters ko dito sa ating ka-faith community. And kung wala ka naman capacity na maging supporters ko, ay syempre yung dasal mo ay enough na para sa akin. Please pray for me and for this ministry na patuloy nating itong magawa. Kaya mga ka-faith, kung gusto nyo pong maging part ng ating supporters group, i-click nyo lang yung link sa Patreon at yung button dito sa YouTube. So thank you and God bless.